Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1861 Pagbabalik. Noong 1861, gamaan ang loob ni Ye Fan, kinuha ang telepono at mahinang nagtanong, "Ayer, anong problema?" "Ye Fan, may nakita akong mga pahiwatig noong hinahanap ko ang impormasyon ng espesyal na sugo ng ether sa Etheric Santa. Gusto kong ipakita sa iyo ang tulong sa paghahanap ng Ether Envoy." Mula nang ipagpatuloy ni Ayer ang kanyang normal na trabaho at patuloy na gampanan ang mga tungkulin ng presidente ng Power User Association, nag-aaral na siya ng ilang materyales sa Etheric Tower. Oo, nabuhayan si Fan nang marinig ang natuklasan ng dalaga. Bagamat hindi siya nagkusa na hanapin si Ether sa mga araw na ito ay dahil talagang wala siyang pagpipilian. Magnanakaw si Guy, hindi niya alam kung saan. Kung ikaw kayang lutisin ang Ether Envoy, ikaw ang magiging tunay na solusyon sa iyong sakit sa puso. "Teka, hahanapin kita," sabi kaagad ni Ye Fan. Pagkatapos magbihis, si Wu Yeshang ay isang mamamatay tao. Kahit na nakatulog siya ng maayos, kung ano ang nangyari sa paligid niya, alam niya ito, at natural na narinig niya ang tawag ni Ye Fan. Ang babae. "Sige, gusto ko pang matulog ng konti." Ngumiti si Ye Fan, tila kailangan na talagang magpahinga ng babae. Pagkalabas ng hotel, nagmamadaling pumunta si Ye Fan sa Abilities Association. Sa isang iglap, libu-libong milya ang layo. Kapag dumating sila sa punong tanggapan ng asosasyon, ang mga tauhan ng asosasyon ay medyo pamilyar kay Ye Fan, kaya't magalang nilang binati siya at hindi nang ahas na magpabeya. Nakita muli ni Ye Fan ang atmospheric tyrant sa front desk. Ang matanda ay lasing gaya ng dati, nang hindi itinaas ang kanyang mga talukap. Ang patuloy na pagpapabuti ng lakas ni Ye Fan, natuklasan niya na ang atmospheric tyrant ay talagang isa sa mga pinakamahusay na figure sa Epic Powerhouse. Marahil noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay talagang kapantay ng Demon Prison Officer, ngunit ang kasalukuyang pagiging epektibo ng labanan ng atmospheric tyrant ay talagang nalampasan ng Demon Prison Officer at iba pa. Ang kakayahan sa atmosfera ay may malaking potensyal na paglago, at ang indeks ng kapangyarihan ng labanan ay hindi matansya ng purong espiritual na paglilinang. Ito ay kapareho ng lakas ni Ye Fan, na hindi masusukat ng panloob na paglilinang. Gayunpaman, ang matandang ito ay tila medyo low-key, at mas handang makita ang mundo na lasing sa samahan ng power user. Sa pagsasaalang-alang, ito ay katulad ng mga nakatagong kapangyarihan sa mundo, ngunit ang atmospheric tyrant ay hindi bababa sa nakatayo pa rin kapag siya ay hindi ganap na ignorante sa mga gawain sa mundo. Sa makatuwid, iginagalang pa rin ni Ye Fan ang matandang senior na ito. Kahit na hindi nil-ingan ng matanda si Ye Fan, magalang na binati ni Ye Fan ang matanda bago tumungo sa opisina ni Ayer. "Ayer, nakasuot ng Ye." Tumayo si Fan sa pintuan at hinangaan ang kagandahan ng Her Royal Highness na prinsesa. Minsan, naramdaman niya na si Ayer ay parang isang maliit na batang babae sa tabi, ngunit kung minsan siya ay napakarangal at mahirap lapitan. "Dapat ko bang ipagmalaki na may hindi mabilang na mga Diyos ng espada na nakatitig sa akin ng ganito?" Ibinaba ni Ayer ang panulat sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang ulo at ngumiti. Mukhang kakaiba si Ye Fan, saan mo natutunan ang salitang pagbabasa ng hindi mabilang na kababaihan? "Well," namilog ang mga mata ni Ayer, at sinabi niya, "Nakalimutan ko kung saan ko ito natutunan." "Bakit, hindi ko masabi ito?" "Words. Ito ang mabuting sanggol na prinsesa na kilala ko, hindi ito kasya." Lumapit si Ye Fan at ngumiti. Ayer ngumiti ng makahulugan at sinabing, "Paano ako magiging mabuting sanggol kung may kinalaman ako sa iyo? Ang aking ama at ina ay labis na nag-aalala sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ako ay magiging isang rebelding prinsesa." "Oo." Lumapit si Fan sa babae at same time na sinabi, "Ano ang dapat ipag-alala, bakit hindi ako pumunta at sabihin sa hari ang tungkol sa pagpapakasal sa prinsesa sa isang reg-along kasal? Manggahas ka ba? May limitasyon ang pagpapaubaya ni Miss Su." Pabirong sabi ni Ai. "I don't dare." Tinitigan siya ni Ye Fan na may konsensya, iniiwas ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na tumingin sa babae. Muling sumimangot si Ayer, sinipsip ang kanyang ilong, at biglang gumalaw sa katawan ni Ye Fan, hinawakan ang kanyang mga kamay sa hangin. Matapos ang isang grupo ng mga particle ay puro sa kanya, ito ay naging extraordinarily mabango. Ang bango ng katawan ni Chuanger. "Marami ka talagang nabasa ng mga babae," mahinang umuso si Ayer. "Yeah." Natigilan si Fan, "Paano naglaro ng ganito ang babaeng ito? Paano mo malalaman na ito ang amoy ng Chuer? Napaka-espesyal ng bango ng katawan ni Chuer. Hindi ko pa ito nakita sa ibang babae. Bakit ba, ang bastos mo, hindi mo pa nalalasahan ang bango niya?" Tanong ni El kay Ye. Namula si Fan nang sabihin sa kanya, "Ubu, ayos lang, magnegosyo na tayo." "Ano ang nahanap mo?" Hindi napigilan ni Ye Fan itong unti-unting mature na si Ayer. Tumayo si Ayer at medyo mapaglarong nagtanong, "Bago ko tingnan ang impormasyon, gusto ko munang malaman. I can send you the information through the internet. Why don't you ask clearly? You have to run here. Come."
Naging matigas ang ekspresyon ni Ye Fan, at pinigilan niya ito. Nasa puso ka ba? Subconsciously, naghahanap lang ng dahilan para makita ako. Napakurap si Ayer. Ako, hindi. Napagtanto ni Ye Fan na tila ganoon talaga ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Ayer, Puchi, tumingin sa namumuong hitsura ni Ye Fan, at winagaway ang kanyang kamay, okay, biro lang. Ako. Alam mong pinahahalagahan mo ang Ether Envoy, hindi dahil sa akin, tama. Tumigil ka sa pang-aasar sa iyo, sumama ka sa akin. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo at hindi maiwasang mamis ang inosente at inosenteng kataas-taasang Ayer noon, syempre. Ngayon ay nakaka-addict na. Sundin. Ayer sa tuktok ng Ether Tower, kung saan ang dalawa sa kanila ay orihinal at natuklasan ng sekreto ng tagapagtatag ng Power User Association, na siyang espesyal na sugo ng langit at tao. Naaalala mo ang mga fresco dito, sinindihan ni El ang pinagmumulan ng liwanag, na muling lumitaw ang mga puting linya sa paligid ng santuwaryo. Tumango si Ye Fan, syempre naaalala ko, ito ang autobiography ng Ether Envoy. Tumingin ako sa maraming impormasyon tungkol sa panahon ng pagkakatatag, ngunit wala akong nakitang kapakipakinabang, kaya gusto kong tingnan ang mga mural dito upang makita kung mayroong anumang mga pahiwatig. Hindi ko inaasahan na nakita ko ang mga ito nang hindi sinasadya, sabi ni Ayer, sabay wave ng kanyang kamay, ang ilaw na pinagmulan ay nagpapaliwanag sa isang madilim na dingding. Yeah. Tumingin si Fan sa itim na dingding at sinabing, walang mga mural dito, ano ang sinasabi mo? Tingnan mong mabuti. Ngumiti si Ayer. Lumapit si Ye Fan at hindi napigil ang sumimangot, at sinabing, ang pader na ito. May mga pagbabago ba? To be precise, yung mural sa taas, nabura kalaunan. Kung hindi mo titignan ng mabuti, hindi mo mahahanap, pero nalampasan ko yung particle structure. After analysis, it can roughly restored. Pagkatapos ng paghahambing, pinahaba ko ang mural na orihinal na nabura, Ayer. Sabi niya at kumuha ng papel na may mga line drawing. Oo. Sinulyapan ito ni Fan, at baka sa kanyang mga mata ang pagtataka. Kung wala pa, nakakita talaga siya ng tigre na may 3 buntot. Ito kaya ang inang si Luwu na nakita niya. Kabanata 1862 panukala. Ang mga mural na ito, ang pangkalahatang eksena, ay isang tao na may espada, at mayroong isang matinding labanan sa etheric na sugo ng katawan ng enerhiya. Kung ang 3-tailed na tigre ay talagang si Luwu, kung gayon mula sa sinabi ni Luwu sa simula, halos mahihinuhan na ang may hawak ng espada ay malamang na si Ji Xuanyuan. Kung tutuusin, ang huling ninuno ng Shenlong clan na sinundan ni Luwu ay si Emperor Xuanyuan, at nagkataon na ang Xuanyuan clan ay isa ring Emperor-level swordsman master sa swordsmanship. Kung ang mga painting na ito ay karanasan din ng espesyal na sugo ng Ether, tila natalo sila ng eskrimidor na ito sa simula. Seryosong tingin din ang ipinakita ni Ayer sa pagkakataong ito. Tumango si Ye Fan, hindi nakakagulat sa kanya na matalo si Tai Tai kay Xuanyuan Wangdi. Pagkatapos ng lahat, sa sinabi ng Nine Heavens Emperor, bukod kay Yewuya, ang Xuanyuan clan ang pinakamakapangyarihang sinaunang mandirigma na nakita nila. Iyon ang pagsusuri ng matandang lalaki na nanatili mula sa ginintoang edad ng angkan, at talagang walang kahalumigmigan. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng pagpipinta sa likod? Naging 2 tao ba ang Ether? O nagsilang ito ng 2 anak? Tinuro ito ni Ayer. Sa isang larawan, lumitaw ang isang globo sa loob. Ang katawan ng 2 tao ay tila nagdadalang tao sa 2 buhay. Oo. Tahimik na tiningnan ni Fan ang painting, ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip, at ang kanyang mga mata ay nagbabago. Hindi pa ako sigurado, ngunit hahanapin ko ang sagot. Naisip ito ni Ye Fan, marahil ay dapat niyang hanapin si Ling Yuwei at basahin ang mga sinaunang aklat ng Shenlong clan, marahil ay makakahanap tayo ng ilang kapakipakinabang na impormasyon mula sa mga talaan ni Ji Xuanyuan. Pagkatapos lumabas ng sikretong silid ng Ether Tower, nagtanong si Ye Fan, nasa asosasyon pa ba si Xiao Wei? Oo, si Xiao Wei na ngayon ang asosasyon. Ang administrador ng aklatan ay isa ring opisyal na empleyado ng asosasyon. Seryoso siyang nagtatrabaho, at gustong-gusto siya ng lahat. Pinuri siya ni Ayer, at pagkatapos ay idinagdag, tiyak na hindi ito dahil sa iyong mukha. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, hindi ko ito kinwestiyon. Kung saan, bumuti ba ng husto ang kanyang kakayahan? Ang kanyang kakayahan ay medyo espesyal, dahil ito ay naghihiwalay ng iba't ibang anyo ng espiritual na enerhiya, kaya ayon sa teorya, ang kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan lamang upang palawakin ang saklaw at dagdagan ang tagal. Bagaman walang sinuman nagsimula itong umunlad ng napakabilis, ngunit patuloy itong bumubuti. Kahit nasa harap niya ako, hindi ko magagamit ang mental power ko para maapektuhan siya. Sa katunayan, ang kanyang kakayahan, bilang karagdagan sa pagiging napakahina sa opens iba, ay medyo rogue sa kanyang sarili. Nang makita siya ng salamangkero, malamang wala siyang magawa. Ang elemental na salamangkero ay maaari lamang makaapekto sa kanya sa pamamagitan ng nakapalibot na materyal na kapaligiran, at hindi maaaring direktang atakihin siya gamit ang mga spell, dahil kapag naabot na ng mga spell ang kanyang invalidation range, maghihiwa-hiwalay ang mga ito. Bakit mo ito tinatanong?
May bakas ng pagdududa ang mga mata ni Erme. Nagkibit-balikat si Fan, dapat laging concern si kuya. Spring Festival pala, kaya babawi ako sa kanya. Bakasyon na. Hindi ka pwedeng magstay palagi sa library, magiging nerd ka. Walang problema, nag-apply siya sa orihinal na bumalik sa kanyang bayan para sa bagong taon kinabukasan, sabi ni Ayer. Agad na naglakad ang dalawa papunta sa library at nakita nila si Feng Xiaowei. Nang marinig na babawiin siya ni Ye Fan, napakasaya rin ni Feng Xiaowei. Kung tutuusin, ang kanyang pamilya ay hindi mayaman sa nakaraan, at siya ay lubos na masaya na siya ay makatipid ng pera sa mga tiket sa eroplano. Pagkatapos bumalik sa Huahai, dinala ni Ye Fan si Feng Xiaowei at inabisuhan si Feng Yaying, at sabay na tumawag sa bahay ni Juding, at nagkaroon ng masayang hapunan ng magkasama. Susunod. Habang hindi pa umuwi si Su Qingzhou, bukod pa sa paglilinang, samahan ng mga bata, at samahan ng mga babae, nakipag-ugnayan si Ye Fan kay Ling Yue at hiniling sa mga babae na suriin ang impormasyon ng pamilya Xuanyuan. Nakakalungkot lang na walang nakitang record si Ling Yue ng pakikipaglaban ng Xuanyuan clan sa langit. Oo. Pinagmasdan ni Fan ang matabang tigre sa bahay na may chubby na tiyan at mahilig umarte ng mapanloko at makipaglaro sa grupo. Kailangan niyang pagsisihan. Kung naroon pa lang ang matandang luho, hindi niya akalain na ang matandang luho ay maaaring magkaroon ng maraming mahahalagang alaala, hindi na ako makapagtanong pa. Para kay Ye Fan, ang mapayapa ngunit kasiya siyang buhay na ito ay laging mabilis na lumipas. Bago ko pa nalaman. Ang maliit na chubby na babae ay napakaseryoso sa mga araw na ito, at ang kanyang mga resulta ng pagsusulit ay hindi isang problema, na naging dahilan upang lubos na nasiyahan si Su Qingzhou. Pagkaraan ng 3 henerasyon ng mga lolo't lola ni Mo ay bumalik din mula sa kabisera, ang pamilya ay nag-impake at sumaludo, sumakay sa pribadong jet, at masayang pumunta sa maliit na bukid na inihanda ni Ye Fan sa Southern Hemisphere. Ni Ye Wuyo at si Sally Ye ay nasa bukid ng 2 araw, at sila ay nakahanda ng husto, naghihintay kay Ye Fan at sa iba pa. Su. Nalaman ni Qingzhou na ang kanyang biyenan lang at si Sally Ye ang talagang nandoon, at walang ibang kulay rosas na lumitaw, kaya medyo naging komportable siya. Kung dumating si Ye Fan para magbakasyon ng pamilya para sa bagong taon, maglalakas loob si Ye Fan na magdala ng marami pang babae, at ayaw niyang magdiwang sa taong ito. Oo. Natural na alam ng Fan kung ano ang iniisip ng mga babae, kaya nitong mga nakaraang araw, hinikayat niyang mabuti ang bawat pinagkakatiwalaan at pinakain silang lahat. Pagdating ko sa ganitong sariwang kapaligiran, ang pinakamasayang bagay ay si Tuan Tuan, ang maliit na chubby na batang babae na may steamed buns, tumatakbo at tumatalon sa damuhan. Dahil walang mga estranghero sa paligid, hindi na kailangang pag-isipan ni Tuan Chua na pigilan ang kanyang kahangahangang pisikal na talento, tumatakbo siya tulad ng isang maliit na ipoypo, tumalon sa bubong na may isang pagtalon, at ice cream ang ilog sa bukid sa isang pagtalon. Ito. Nagulat si Ye Wuyo, ang lola. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Ye Fan na magiging maayos si Tuan Tuan, tumakbo pa rin si Ye Wuyo, sa takot na mahulog ang bata. Nakikita ang kanyang anak na babae at mga steamed bun na tumatakbo at nagpapagulong-gulong sa bukid na parang ligaw na kabayo, mahinang isinandal ni Su Qingzhou ang kanyang ulo sa balikat ni Ye Fan, at bamulong, asawa. Hindi mo sinasadyang bigyan si Tuan Tuan, gusto mo bang bumili ng instrumentong pangmusika? Bilasan mo, hindi ito tulad ng isang babae. Yeah. Tiningnan ni Fan ang figure ng kanyang anak na tumatakbo ng may matingkad na ngiti at nanginginig na mukha, ngunit labis siyang nag-enjoy, ang cute. Anong problema, anak? Ate, sumuko ka na lang. Kahit gaano kakahirap mag-ensayo, hindi ka pupunta sa Vienna Golden Hall. Dapat mas madaling pumunta sa ring sa clan convention. Si Mumumo, na umiinom ng gatas, ay direktang bumawi para sa kanyang kapatid na babae. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang kanyang kapatid, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, muli siyang bamulong, gayon din. Kung mag-aral ka ng instrumentong pangmusika, maaaring hindi ka na maging isang babae, hindi ba't ganoon din para kay Mumu pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral? Ubu. Nabulunan si Mumumo sa isang subo ng gatas. Sa bisperas ng bagong taon bumalik. Sa bukid, gumawa ng dumplings ang pamilya na hindi madalas gawin noon. Si Qingzhou at Mumumo ay malinaw na walang talento sa bagay na ito. Sa pagtingin sa mga dumplings na ginawa ni Ye Wuyo at Ji Wanqing, ang mga dumpling na ginawa ng dalawang magkapatid na babae ay tulad ng disfigure. Asawa, mas maganda si Sally kaysa sa iyo, kaya halika at manood ng TV ng magkasama. Si Ye Fan ay nakahiga sa sofa, nakatingin sa mga dumpling sa harap ng lahat sa open kitchen, nakangiting masaya. Hindi maiwasan ni Su Qingzhou na mapatingin sa lalaki. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Sally Ye, at nakita niyang mas presentable siya kaysa sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti, Sally Ye, natutunan mo na ba ito dati? Sally Ye, he pursed his lips and shook his head with a smile, hindi, nag-aaral lang ako kung paano magbalot, parang gusto kong maglagay ng karne, kurutin ang mga gilid, hindi ganoon kakomplikado. Mahina mong sinabi. Hindi namin ito kakayanin ng aking kapatid na babae, masyadong clumsy ang aming mga kamay. Tumalikod si Mumumo at sinabi kay Su Qingzhou,
ate, kahit na magkapareho tayo sa mga tuntunin ng mga talento sa paglilinang, dapat tayong magkatulad. Manahimik ka, wala kang narinig na isang pangungusap. Si Su Qingzhou ay labis na nanlumo, at pagkatapos ay bigla niyang napansin ang isang bagay sa gilid ng kanyang mga mata, at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo at sinabing, Ye Tuanchun. Anong ginagawa mo? Ipinanganak ang mga dumpling. Hindi alam ni Little Fatty Neo kung kailan siya nadulas sa aparador, ngunit talagang kinuha niya ang isang malaking dumpling na binalot ni Ji Wanqing, at gustong ilagay ito sa kanyang bibig para matikman. Matapos pigilan ni Su Qingzhou, at ubiling ibinalik ni Tuanchun ang dumpling sa plato, na may pag-aalinlangan at inis, hindi mo ba kayang kainin ang mga hilaw? Mabango ito. Biglang nagtawanan ang lahat. Bumangon ka, masyadong kula ang ekspresyon ng batang lalaki. Pagkatapos ng hapunan sa bisperas ng bagong taon, nanood ang pamilya ng mga palabas sa TV at hindi nagpahinga hanggang huli. Sa kwarto ng pangunahing bahay ng bukid, sa komportableng malaking kama, niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou at tumingin sa bubong. Ang bubong ay may espesyal na binago at gawa sa transparent na tempered glass. Hanggat nakabukas ang proteksyon na takip, makikita mo ang mabituing kalangitan. Hubby, ito ang pangalawang Spring Festival na pinagsama-sama namin. Mahinang sabi ni Su Qingzhou, nanlabo ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga din si Fan, oo, nakakamangha ang pakiramdam, sa unang pagkikita namin sa isang coffee shop, parang kahapon lang. Pero parang daan-daang taon na kaming magkasama. Siguro dahil dito. Marami akong pinagdaanan sa loob ng 2 taon, bulong ni Su Qingzhou. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ang mabangong buhok ng babae. Asawa, nagsumikap ka, at nag-alala ka sa nakalipas na 2 taon. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay parang tubig sa taglagas, at tumingin siya sa lalaki ng tahimik saglit, pagkatapos ay pumipitik ng 2 beses, Asawa, matagal na tayong magkasama, bakit hindi ka mag-propose sa akin, at wala kang kasal? Alam kong iniisip mo kung ano ang gagawin, napakahirap isipin, anyway, sa loob ng ilang taon, lumaki na ang anak natin, anong marriage proposal, anong klaseng kasal? Kabanata 1863 Sweet Honey. 1863. Saglit na natigilan si Ye Fan, at halos ilabas ang salitang, okay lang ba? Dahil hindi niya talaga maisip kung anong uri ng marriage proposal ang pinakamakahulugan, at palagi niyang nararamdaman na walang planong kasiya siya. Pero, sa sandaling ang mga salita ay umabot sa kanyang lalamunan, tumingin siya sa malinaw at maamong mga mata ng babae, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. May problema. Ang titig na ito, ang kilos na ito, ay tila gumagabay sa kanya upang magbigay ng isang uri ng sagot. Nagmamadaling binago ni Ye Fan ang kanyang mga salita, at sinabi ng may taos-pusong ekspresyon, Asawa, ang proposal at ang kasal ay dapat gawin, huwag mag-alala, mayroon akong ideya. Ngayon, kahit na naiintindihan ako ng aking asawa, ngunit hindi ko ma-relax ang aking mga kinakailangan, paano ko hindi baliwalain ang ganoong kahalaga at makabuluhang proseso? Kung hindi ko matugunan ang gayong maliit na kahilingan, kung gayon paano ako magiging karapat-dapat isang walang katulad na kagandahan tulad ng iyong asawa? Bahagyang nakagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, nagpapakita ng kasiyahan, ito ang sinabi mo. Hindi ko ito pinilit, kung masyado kang nag-iisip at nahihirapan ka, hindi mo ito magagawa. Sisihin mo ako sa pagpilit sa iyo. Siyempre hindi mo ako pinilit, ginawa ko ito ng kusa, at hindi mo magagawa kung hindi. Kailangan kong mag-propose, at dapat gawin ang kasal upang maiinggit ang mga kababaihan sa buong mundo. Magiliw na sabi ni Ye Fan. Oo. Masayang hinalikan ni Su Qingzhou si Ye Fan at sumandal sa dibdib ng lalaki. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakahinga ng maluwag. Natakot siya saglit, napakadelikado, isa nga itong trap. Kung ako, lihim na ipinagmamalaki ni Ye Fan ang kanyang pagbabantay, pakikipaglaban sa kanyang asawa, napakasaya, ito ang kagalakan ng buhay. Umagang-umaga. Bagamat nagising si Ye Fan at ang kanyang asawa, ngunit gusto kong mas i-enjoy ang tahimik at mainit na umaga. Nagulat ako nang makitang nagmamadaling pumasok ang anak ko. Tumayo si Su Qingzhou, inilagay ang magulong asol na sutla sa likod ng kanyang mga tenga, niyakap ang maliit na batang babae at hinalikan, at sinabing, Ye Tuanchun, ayaw mo bang manatili sa kama, bakit ang aga mong gumising ngayon? Hindi pa ako nag-aalmusal. Ano? Ayaw matulog ni Tuan-Tuan, gusto ni Tuan-Tuan maglaro. Hindi mo na kailangang pumasok sa paaralan, kaya hindi mo kailangang manatili sa kama. Hindi alam ni Su Qingzhou kung ano ang iniisip ng maliit na lalaki. Hindi. Sinabi ng guru na ang plano ng araw ay sa umaga, at hindi ito masasayang sa umaga, inangkin ito ni Tuanchun. Oo. Tumayo si Fan at hinawakan ang ulo ng kanyang anak, okay, kapag natapos na si tatay sa pagsasanay, isasama kita sa isang kabayo. Ang mga mata ni Tuanchun ay kumikinang, kung gayon tatay, bilasan mo at magsanay. Bilasan mo at bilasan mo. Walang magawang umiling si Ye Fan at naglakad patungo sa pinto. Asawa, pumupunta ka dito para mag-practice araw-araw. Nadama ni Su Qingzhou na ang pagsasagawa ng kanyang asawa ay parang pang-aabuso sa sarili. Ang paggigiit nito araw-araw ay talagang higit sa kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang susi.
Isang araw pa ng practice, isa pang paghahanda, magulo talaga, pero I don't have this chance. Ayokong malaman na hindi ako nagsumikap ng gusto sa hinaharap, at hindi ko ito masisisi. Ngumiti pabalik si Yefan at naglakad palabas ng bahay. Hindi nagtagal, may tunog ng mabibigat na bagay na nahuhulog sa lupa sa labas. Malinaw, inilabas ni Yefan ang gravity training room. Ang mga araw sa araw. Sakahan ay dahan-dahan. Bilang karagdagan sa nagsasanay, dinadala ni Yefan ang kanyang anak na babae upang sumakay ng mga kabayo, isda, at manghuli ng mga alimango araw-araw. Inihaw na isda sa tabi ng ilog. Laruin ang frisbee kasama ang matabang tigre sa damuhan, at paminsan-minsan ay kainin ang malaking seafood na nahuli ng matako na ahas mula sa dagat para gumawa ng seafood feast. Hindi. Si Wuyo, Tita Jiang, at iba pa ay nagsimulang maghanap ng mga lugar, at ang mga kapatid mula sa Inferno ay dumating din upang sumali sa kasiyahan. Sa isang maaraw na araw na may mainit na hangin, hinatid ni Yefan ang kanyang asawa at anak na babae sa dalampasigan sa lungsod. Pagkatapos bumili ng isang set ng sand playing tools para kay Tuan-Tuan, ang pamilya ng tatlo ay naglaro ng sand sculpture. Mga bata, mukhang may talento sa ganitong uri ng bagay, at mabilis silang nagsimula. Seryoso ang mukha ng maliit na chubby na babae, tumakbo pabalik-balik na may pares ng matatabang binti, nag-ipon ng maraming buhangin, at sinabing gagawa siya ng malaking kastilyo. Masaya rin sina Yefan at Su Qingzhou na nasiyahan sa kanilang mundo. Nakahanap sila ng mauupuan sa ilalim ng parasol sa malapit na casual na restaurant. Habang pinapanood ang aking anak na babae na naglalaro sa buhangin sa hindi kalayuan, umorder ako ng ilang western food, inumin at dessert. Su. Nakita ni Qingzhou na may napakalaking piraso ng steak sa kanyang plato kaya hindi niya ito naubos, kaya naghiwa siya ng isang piraso at inilagay ito sa bibig ni Yefan, asawa, kainin mo ito. Oo. Natigilan si Fan nang makita ang makapal na karne ng baka na pinakain ng babae, at tumingin sa babae na may komplikadong mga mata. Anong problema? Ayaw mo bang kumain? Tanong ni Su Qingzhou. Oo. Umiling si Fan at nakangiting sinabi, asawa, tila ito ang unang pagkakataon na pinakain mo ako. Ito ba? Hindi nalaman ni Su Qingzhou ang problema, at mapayapang ngumiti, kung gayon, gusto mo ba ito? Oo. Fan binuka niya ang kanyang bibig at kinain ito sa isang kagat, tumango, mabango talaga. Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, naghiwa siya ng mas malaking piraso at ipinakain sa lalaki, bukas. Ang bibig mo. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa. Huwag kang tumulad sa pagpapakain kay Tuan-Chuan, paano ang anak ko? Masyado kang mag-isip, ang babaeng ito sa pamilya namin ay hindi kailangang pakainin, sana ay kaunti lang ang kinakain niya, bakit siya magpapakain sa kanya? Sa isang sulyap nagalit si Su Qingzhou sa lalaki. Naisip din ito ni Yefan, at habang umiiling, naghiwa din siya ng kapirasong karne ng baka at ipinakain sa babae, halika, papakainin kita. Well, ayokong kumain ng karne, gusto kong kumain ng salad, walang kamalay-malay na ipinakita ni Su Qingzhou ang kanyang tagiliran bilang isang maliit na babae sa oras na ito, ang kanyang tono ay napakaselan. Hindi napigilan ni Fan ang tono ng babae, at mabilis na nagpalit ng tinidor, kumuha ng salad, at ipinadala sa bibig ng babae. Ibinuka ni Su Qingzhou ang bibig ng sandalwood at kinain ito, na may bakas ng pagkahiya sa kanyang mukha, ngunit nakaramdam siya ng labis na sarap sa kanyang puso. Kung tutuusin, maraming turista sa dalampasigan na ito, at maraming tao ang papasok at alis. Ibang-iba ito sa karaniwang estilo niya ng pagpapakain sa isa't isa sa napakaraming tao. Gayunpaman, sa ganitong uri ng ibang bansa kung saan walang nakakakilala sa kanila, ito ay tulad ng isang ordinaryong mag-asawang pamilya, at ang matalik na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga ordinaryong mag-asawa ang hinahangad at minamahal ni Su Qingzhou. Tignan mo, tanga, hindi ka man lang makakain, bakit may sauce sa bibig mo? Tumawa si Yefan. Su. Si Qingzhou ay nasa isang matamis na kapaligiran, at siya ay medyo tuwang-tuwa. Hindi niya napigil ang magtanong ng may kalokohan, asawa, ano ang sinabi mo? Napangiti si Yefan ng alam. Lumingon siya, hinalikan ang gilid ng bibig niya, at kinain ang sauce. Su. Agad na namula ang mukha ni Qingzhou, bagamat normal lang ang ganoong pampublikong halik sa ibang bansa, tumitibok pa rin ang kanyang puso. Anong masama, halikan mo yang mukha mo na sobrang pula? Nakangiting tanong ni Yefan. Asawa, napakakakaiba, huwag mo akong titigan, puno ng tagsibol ang maningning na mga mata ni Su Qingzhou, at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretsyo sa lalaki. Nakaramdam talaga si Yefan ng Katie sa kanyang puso. May isang matamis na pakiramdam ng kaligayahan na patuloy na naghuhugos ng kanyang mga ugat. Halatang 2 taon na ang pagsasama ng dalawa, pero sa lahat ng oras, sari-saring mga bagay ang nangyari, at walang masyadong oras para magmahalan at mag-date. Ang relasyon ng dalawang ngunit sa pareho pa silang bata, at napipilitan silang mag-mature ng mabilis dahil sa sobrang bigat sa balikat. Ngayon, sa ganoong environment, sa ganoong atmosphere, relaxed ang isa't isa, at natural, may pakiramdam na umiibig ang mga kabataan. Hinalikan ko ang aking asawa, ano ang kakaiba?
Tiningnan ni Yefan ang nahihiyang hitsura ng babae ng may kasiyahan. Sa totoo lang, palaging may ilang tao sa paligid na titingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingzhou ay talagang namumukod-tangi. Ngunit walang pakialam si Yefan na mapansin siya, ngunit mayroon siyang pakiramdam ng tagumpay. Magkaroon ng napakagandang babae. Teka, punta tayo sa isang dessert shop at tignan natin kung may mga donut na gusto mo, okay? Hinaplos ni Yefan ang buhok ng babae at nakangiting tanong. Okay, okay. Masayang tumango si Su Qingzhou, ngunit wala siyang pakialam sa pagiging mahiyain. Sinabi ni Yefan na may mapaglarong ngiti, nakikita ko na gustong kainin ni Tuan Chuan ito, at katulad mo ito. Mas partikular ka lang, at si Tuan Tuan ay hindi picky eater. Ikaw ulo ng baboy. Malakas na sinampal ni Su Qingzhou ang hita ng lalaki. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa at sinabing, paano mamahalin ng isang ina ang kanyang anak na babae, sinasabing hindi mo ito magagawa, hahaha. Nang si Su Qingzhou ay nakaumbok at nagplanong turuan ang isang lalaki ng magandang aral, siya bigla, ang ngiti sa mukha ni Yefan ay agad na tumigas. Biglang tumayo si Yefan at tumingin sa isang simbahan sa tabi ng dagat sa di kalayuan, na may mataimtim na tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 1864 na kailangan kong matalo. Noong 1864, nang mapansin ni Su Qingzhou ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki, bigla siyang kinabahan. Napakakaunting bagay sa mundong ito na maaaring magparamdam kay Yefan na marangal. Asawa, hindi ba? Inunat ni Yefan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang magtanong ng babae, tingnan mo si Tuan Chuan, pupunta ako doon. Malamang na nahulaan na ni Su Qingzhou ang isang bagay, ngunit hindi siya naglakas loob na mag-isip ng labis. Sa sandaling ito, mapagkakatiwalaan lamang niya ang lalaki at tumango, dapat kang mag-ingat. Sinulyapan ni Yefan ang kanyang anak na babae, na labis na naglalaro sa dalampasigan, at nakasimangot. Kinuha niya. Huminga ng malalim, lumabas ng restaurant, tumawid sa kalsada, at naglakad patungo sa puting simbahan na nakasara ang mga pinto. Pagdating sa saradong pinto, itinulak ni Yefan ang pinto at nakitang naka-unlock ang pinto, kaya dir-diretso siyang pumasok. Sa simbahan niya, lumapit si Fan sa gitnang pasilyo, tumingin sa paligid, at sinabing, nandito ako. Sa sandaling siya. Tapos magsalita, nang lumingon siya, nakita niyang may lumabas na itim na damit sa harap ng altar, at hindi makita ang mukha sa ilalim ng talukbong. Pamilyar na siya dito. Damit. Ikaw talaga. Doomsday, nakatanggap lang si Yefan ng boses na direktang pumasok sa kanyang isipan at hiniling sa kanya na pumunta sa simbahang ito para magkita. Hindi man niya matukoy kung sino ang boses, maging ang mga lalaki at babae ay hindi alam, ngunit naipapasa niya ang mensahe sa kanyang isipan nang hindi niya napapansin, na isang patunay ng lakas. Lucifer. Ikaw Fan. Sword God pa rin ba ang tawag mo sa iyo? Ano ang itatawag ko sa iyo kapag opisyal na tayong nagkita sa unang pagkakataon? Masayang sabi ni Dharma King Doomsday. Hindi mahalaga kung ano ang pangalan ko, ang mahalaga ay kung ano ang gusto mong gawin. Tanong ni Yefan sa malalim na boses, ikaw ang nagnakaw ng mga prehistoric na batong iyon, tama ba? Hari ng Dharma. Tumalikod si Doom kay Yefan. Sale, na nakaharap sa malaking cross sculpture sa harap ng simbahan, nasa puso mo na ang sagot, kaya bakit ka magtatanong? Kung ano ang gusto kong gawin. Pagdating ng panahon, malalaman mo ang sagot. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, pipigilan kita, desididong sabi ni Yefan. His Holiness the. Bahagyang ngumiti si Doom, oh. Mapipigilan mo ba talaga ako? Gusto mo bang subukan ito? Tanong ni Yefan. Kung talagang mayroon kang ganoong kakayahan, ngayon ay dapat mong gamitin ang iyong Emperor level na sword intent para atakihin ako. Ngunit, hindi mo ginawa, kahit hilingin mong mamatay ako agad dito, hindi ka maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dahil, alam mo, kung lalaban tayo, 10,000 tao sa beach na ito, o kahit daan-daang libong tao sa buong lungsod, ay maaaring mamatay. Ikaw. Huwag kang buo ang tiwala sa pagpipigil sa akin, parang kung hindi ako magpapakita, ikaw ay magpakailanman isang katotohanan na hindi ako mahahanap. Pagkatapos. Natapos magsalita si Dharma King, tumalikod siya at pabirong nagtanong, tama ba ako? Apo ni Yehuya. Saglit na kumislap ang mga mata ni Yefan, at ngumiti siya ng sarkastikong, nakikinig sa iyong tono, tila hindi ka nasisiyahan sa Diyos ng digmaan. Bakit, ikaw ay nakakulong sa mga ugat ng dragon sa loob ng daan-daang taon, at ikaw ay tinatrato bilang isang nakulong at pinahirapan tulad ng isang hayop, galit ka ba sa martial god hanggang buto? Sa isang maikling sandali, ang buong simbahan ay tila niyanig ng isang lindol, at ito ay yumunig ng hum. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang emosyon ng Dharma King of the Doomsday ay halos pumutok. Mukhang tama ang hula niya, Doomsday ang nakakulong. Dharma King, at ito nga ay gawain ng Diyos ng digmaan, kung hindi, ang Doomsday ay hindi magiging ganoon kasabik. Gayunpaman, ang araw ng paghuhukom sa lalong madaling panahon ay naging matatag at nanunuya, hindi mo ako kailangang subukan ng ganito, at hindi mo kailangang sadyang galitin ako, sa katunayan, para sa akin, ang mga ito ay hindi nauugnay. I just want to complete my mission, the rest, lahat ng nangyayari sa planetang ito ay totoo o mali, hindi na mahalaga.
Tumawa si Yefan, mahalaga ba talaga ito? Kung gayon bakit mo ako partikular na hinahanap? Hindi ba mas diretsyong magdesisyon ng direkta sa resulta? And, lumingon ang Dharma King, pumunta ako sa iyo upang magtanong sa iyo. Kumunot ang noo ni Yefan, ano? Kailangan mo ba talagang ipusta ang lahat sa iyong panig para maging kaaway ko yung mga taong hindi kakadugo? Worth it ba talaga? Tanong ng kanyang kabanalan. Nag-isip sandali si Yefan at hindi napigil ang matawa, gusto mo bang kumbinsihin akong huwag kang pigilan? Bakit, natatakot ka ba? Ang takot ay isang walang kabuluhang emosyon na tanging ang mahihina lang ang maaaring magkaroon. Hindi ako natatakot, tanging ang pag-iisip ko lang ay lutisin ang problema. Ang hindi ko lang maintindihan, kung sarili mo lang ang pinapahalagahan mo at ang mga tao sa paligid mo, kahit masira ang mundo, mabubuhay ka pa rin ng maayos. Bakit kailangan mong ipusta ang lahat para sa napakaraming tao na walang kinalaman sa iyo? Malumanay na tanong ni Dharma King Doom. Tanong pabalik ng fan, maaaring pumatay ng napakaraming tao si Ether para sa kapakanan ng kanyang sariling sibilisasyon, sa kanyang bayan, at maging sa pag-uwi. Bakit hindi ko kayang pumatay ng Ether para sa kapakanan ng mga tao at ng mga nilalang sa planetang ito? Maaari bang lahat ng mga lahi ng etheric ay mahalaga, at ang buhay ng tao ay walang halaga? Yefan, sa tingin mo ba ay tao ka talaga? Tanong ng Dharma King of Doom. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yefan. Bagaman sila ay gawa sa parehong elemento ng carbon, sa tingin mo ba ay pareho ang mga diamante at uling? Kapag nakatagpo ba ng malakas na hangin at alon, baliwalain ba ng mga tripulante ang natitirang bag ng mga brilyante na nagbabantay para sa isang bag ng uling na nahulog sa dagat? Kahit ilang diamante. Ikaw at ang mga tao sa mundong ito ay magkamukha, ngunit sila ay magkamukha lamang. Gusto ka nilang tawaging Sword God, hindi dahil sa kung gaano ka kadakila, kundi sa paningin nila, isa ka ng alien na kinatatakutan nila. Kung tungkol sa pagpatay ng maraming tao, hindi ito nakakagulat. Pinapatay ng mga tao ang mga nilalang sa planetang ito ng mag-isa, ilan ang kinakain nila. Ang laman, ang balahibo na kanilang isinusuot, bago patayin ang mga nilalang na ito, tinanong ba sila ng mga tao? Ang lakas makarinig nito. Natahimik si Yefan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nahulog sa pagmumuni-muni. Ang hari ng Dharmanang. Ginalaw lang ni Doom si Yefan at nakangiting sinabi, sa totoo lang, kung gusto mong maunawaan ito, makakapagpahinga ka ng gusto, kahit ano pa ang mundo sa mundong ito. Ang mangyari ay hindi mo responsibilidad. Ikaw. May mga kwalifikasyon at kakayahang protektahan ang mga taong pinapahalagahan mo, ngunit hindi na kailangang kunin ang lahat ng mag-isa para sa mga walang kaugnayang tao. Oo. Itinaas ni Fan ang kanyang ulo at ngumiti, to be honest. Hindi ko alam kung paano ka pa sinungalingan, siguro hindi sapat ang aking kaharian, hindi ako maaaring maging Panginoon ng mundo, at hindi ako maaaring maging pambihira. Ngunit, isang bagay ang mapapatunayan ko, ang dahilan kung bakit matatawag na tao ang tao ay hindi hinuhusgahan ng kanilang lakas at kahinaan. Ang dahilan kung bakit naging tao ang mga tao ay dahil sa kalikasan ng tao. Kung ang makapangyarihang angkan ay walang likas na tao, ang Ether ay nanalo sa unang lugar, at ang Ether kung walang sangkatauhan, hindi nito gagawin ang lahat na posible upang subukang bumalik sa inang planeta na maaaring masira, tama ba? Sa totoo lang. Maging ito man ay Ether o mga tao, ang komunikasyon sa pagitan ng matatalinong lahi ay hindi dapat puro away at pagpatay. Kung ang Ether ay hindi mapanghamon at makapagsalita ng mapayapa sa simula, marahil ang angkan ay kukuha din ng ilan sa mga prehistoric na bato, na maaaring magpabalik sa The Ether sa planetang pinagmulan. Kung ganoon, hindi ito maaantala hanggang sa magbago ang kapaligiran ng Ice Age, at ang malaking hukbo ng Ether ay hindi na kailangang bumagsak. Ito ay mabuti para sa parehong lahi, hindi ba? Walang kapayapaan sa mga matatalinong lahi. Dalawa lang ang resulta ng pananakop at pagkawasak. Malamig na sabi ni Dharma King Doom. Yeah. Kinusot-kusot ni Fan ang kanyang mga mata, napakalinaw mo ba? Mula ka ba sa pamilyang Ether? Yeah Fan, ikaw ay masyadong walang muwang, kung ikaw ay nahuhumaling pa rin, ikaw ay magsisisi sa iyong hanggal na pinili. Matatalo ka sa labanang ito. Doomsday King's Way. Yeah. Gusto siyang tanungin ni Fanjeng, dahil sa sobrang tiwala niya, bakit siya nag-abala na kumbonsihin siya. Ngunit sa oras na ito, isang boses ng lalaki ang nanggaling sa pintuan ng simbahan. Kabanata 1865 gagawin ko. 1865. Anong problema? Sino ang nagbukas ng pinto? Palihim na tanong ni Yefan. Nang lumingon siya ay nadatnan niyang may pumasok na pari na maputi ang buhok, na dapat ang namamahala sa simbahan. Huwag kang pumasok. Matapos marinig ito, medyo nataranta ang pari, at pumasok upang tingnan, sino ka? Paano ka nakapasok sa simbahan? Ako. Natigilan si Yefan, lumingon at nalaman na nawala na ang hari ng Doom. Nahihiyang hinawakan ni Yefan ang likod ng kanyang ulo, okay, siya ay naging magnanakaw sa halib. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan. Sumigaw ng ilang salita ang matandang pari sa likuran niya, ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Sa pagbabalik sa restaurant, nalaman ni Yefan na wala na si Su Qingzhou.
Natigilan siya sandali, at malapit na niyang pag-alitan ang Dharma King dahil sa pagiging kasuklam-suklam at hindi propesyonal. After sensing it, nalaman niyang nag-beach yung babae. Oo. Nakahinga ng maluwag si Fan, tumingin sa likod, at nakitang kasama ni Su Qingzhou si Tuan Tuan, kung saan sabay nilang natapos ang sandcastle. Nakikita. Isang babae na kadalasang malayo at malamig, lumuluhod sa dalampasigan tulad nito, na may buhangin sa kanyang mga kamay at paa, at nakikipaglaro sa kanyang anak na babae, ay talagang isang magkaibang epekto sa paningin at espiritual. Hindi mapigilan ni Yefan na titigan ang mainit na eksenang ito saglit. Biglang may naisip, kinuha ni Yefan ang kanyang telepono at kinuha na ng litrato ang mag-ina. Asawa, ano ang palihim mong kinukunan ng larawan? Napansin ni Su Qingzhou ang pagbabalik ni Yefan nang makitang kumukuha ng litrato si Yefan sa hindi kalayuan, hindi niya maiwasang magtanong ng sabay-sabay na nahulog ang malaking bato sa kanyang puso. Nakangiting lumapit si Fan, at sinabing, ano ang mga secret shot, gusto ko lang kunan ka ng litrato. Maganda ang ilaw ngayon. Kuhanan tayo ng ilang group photos ng mag-ina. Napakahusay na nakipagtulungan ang maliit na batang babae. Bagamat may buhangin pa rin sa kanyang mukha, masaya pa rin niyang ikinumpara ang kanyang puso kay Yefan. Malinaw na itinuro ito ni Su Qingzhou. Sa bagay, madalas lumalabas ang mag-ina para kumain ng donuts, maglaro ng selfie. Pagkatapos kumuha ng ilang litrato, itinago ni Yefan ang telepono, tumingkayad, at nagsimulang magbantan ng buhangin kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Nakita na ang parehong mga magulang ay dumating upang makipaglaro sa kanya, tuan-tuan habang. Sa pagtulong sa kanyang anak na mag-ipon ng buhangin, nagtanong si Su Qingzhou sa mahinang boses, Diyos ba ito? O ang hari ng Dharma? Oo. Mapait na ngumiti si Fan, ito ay ang Dharma King. Ngunit maaaring ito rin ang Eater. Masyado akong naghihinala ngayong nag-iisa sila. Kung gayon bakit siya nandito? Ano pa kaya ito? Gusto kong tanggalin ang kabayo at hayaan akong umatras sa kabila ng kahirapan, sabi ni Yefan habang pinupunasan ang buhangin. Medyo naguluhan si Su Qingzhou, hindi ko maintindihan, kung gusto niyang harapin ang asawa mo, bakit hindi niya tayo ginawang hostage? Logically, sa tingin ko kung ang Dharma King o ang espesyal na sugo ng Eater ay dapat magkaroon ng pagkakataon na makitungo sa atin. Lalaki, asawa, hindi mo kami mapoprotektahan sa lahat ng oras. Kung ako ang uri ng tao na pipigilan ng mga bihag, matagal na akong namatay. Alam niya na ang pag-hostage ay magagalit lamang sa akin at hindi magbabago ang isip ko. Bukod, ito man ay ang Dharma King o ang Ether, ang layunin ay dapat na muling kumonekta o bumalik sa etheric home planet. Ang kanilang layunin, sa simula pa lang, ay hindi pumatay ng maraming tao, at hindi rin ito nakadirekta sa akin. Siya. Lumapit sa akin sa pag-asang mas magiging perpekto ang kanyang plano, para mapabuti ang rate ng tagumpay, Su. Kumunot ang noo ni Qingzhou at sinabing, kung gayon, ano ba talaga ang gagawin niya? Sino ang nakakaalam, maghintay at tingnan, nagkibit balikat si Yefan. Nag-alala si Su Qingzhou, masyadong casual ito. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para palakasin ang aking pagsisikap na imbestigahan kung mayroong anumang abnormal sa lahat ng bahagi ng mundo. Nanay, ano ang pinagsasabi mo kay tatay? Tulungan mo akong gawin ito mabilis. Ang laking kusina. Nang makitang medyo wala sa isip si Su Qingzhou, mahinang sumigaw si Tuan Chuan. Si Su Qingzhou ay bumalik sa kanyang katinuan, at nang marinig niya ang panawagan ng kanyang anak, hindi niya maiwasang magtanong, munting kaibigang Ye Tuan Chuan, bakit kailangan mo pa ng kusina sa kastilyong ito? Siyempre, kung may kusina, ang prinsesa na nakatira sa kastilyo lang ang makakain ng masasarap na pagkain. Seryosong sabi ni Tuan Chuan. Natawa si Yefan, halika, tutulungan ka ni tatay na gawin ito, saan ko ilalagay ang kusina? Su. Hindi alam ni Qingzhou kung matatawa o maiiyak nang makita niyang pinag-uusapan ng mag-ama kung paano gumawa ng kusina. Oo. Nilingon ni Fan ang babae at nakangiting sinabi, makipaglaro muna tayo sa mga bata, ano man ang mangyari bukas o kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at least dapat nating pahalagahan ang mga araw na magkasama ang ating pamilya. Huwag mong sabihing pangit, parang wala nang hinaharap, lagi tayong magkasama, nakangusong sabi ni Su Qingzhou. Nakangiting tumanggo si Yefan, at makahulugang sinabi, oo. Ang banayad ang simoy ng dagat, at humahampas ang mga alon. Bago mo na malayan, gabi na, at papalubog na ang araw. Matapos ang pamilya ng tatlo ay magtayo ng isang pag-alis. Sa Golden Beach, hinawakan ng mag-asawa ang kamay ni Tuan Tuan at kumain ng seafood dinner sa malapit. Sa pagmamaneho ng klasikong beetle pabalik sa bukid, sa wakas ay pagod ang maliit na batang babae, humiga sa mga bisig ni Su Qingzhou, at nakatulog ng mahimbing. Itong batang ito, may mga pagkakataon na pagod na siya sa paglalaro, at ang laway niya ay nasa aking damit. Naiinis si Su Qingzhou sa kanyang mga labi, ngunit marahan pa rin niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang mabituing langit ay maliwanag, ang hangin sa gabi ay umiihip, at may mga pagsabog ng mga insekto sa gabi. Oo. Tiningnan ni Fan ang kanyang asawa at anak na babae na nakaupo sa tabi niya,
nakasandal sa pinto ng bintana ng kotse gamit ang isang kamay at hawak ang manibela sa kabilang banda, nagnanais na magkaroon ng ganoong gabi, tulad ng isang kalsada, walang katapusan. Ngunit ang masasayang panahon ay laging mabilis na lumilipas. Bago ko namalayan, natapos na ang 10 araw na bakasyon. Oo. Kinuha ni Fan ang kanyang pamilya, umalis sa bukid, at bumalik sa Sia Kingdom. Umalis. Nang magsimula ito, umiiyak pa rin ang batang matabang babae, at hindi niya alam kung nag-aatubili ba siya dito, o naisip niyang magsimula ng pag-aaral. Sa unang araw pabalik sa Juding Mansion, tumakbo si Fan sa bahay ni Chu Yunyao. Pagkapasok niya sa kwarto, naamoy niya ang iba't ibang halo-halong amoy, na nagpabaliw sa ulo ni Fan. Nakauwi ka na galing bakasyon. Si Chu Yunyao ay nakatayo sa harap ng ilang screen, hawak ang isang tasa ng kape sa isang kamay at nagtatype sa keyboard gamit ang isa. Lumapit si Fan at tiningnan ang babae na magulo ang buhok at hindi naaalagaan, ngunit puno pa rin siya ng alindog, at kailangan niyang tanggapin ang kahalagahan ng natural na kagandahan. Nasaan si Xiaoyu? Wala ka na ba? Tanong ni Fan. Siya ay nasa aking eroplano at naglibot upang hanapin ang mga lason na nilalang na gagamitin sa eksperimento. Ang aming pananaliksik ay gumawa ng bagong pag-unlad, at plano naming i-transplant ang Shengwo, sa mas maraming nilalang, upang magamit ito para sa genetic ng tao sa hinaharap. Pagbabago, sabi ni Chu Yunyao. Oo. Sumimangot si Fan, hindi mo gagawing halimaw ang mga tao, tama ba? Walang magawang tumalikod si Chu Yunyao, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Nasabi ko na, i-transplant muna ito sa mas maraming nilalang at magsagawa ng mga eksperimento, walang problema. Ililipat lang ito sa mga tao. Yeah. Nahihiyang ngumiti si Fan, hindi mahalaga, huwag mo pa rin itong i-transplant sa akin. Nandito ako para tanungin ka tungkol sa Hongwang Stone Test, anumang balita. Napabuntong hininga si Chu Yunyao, ilang beses na tinapik ang keyboard, at lumitaw ang isang mapa ng buong mundo sa isang screen. Tingnan mo ito para sa iyong sarili, ito ang imahe ng pamamahagi ng mga baha na bato na sinubukan ko sa isang drone. Si Fan ay humakbang pasulong upang tingnan mabuti, at hindi napigil ang sumimangot, na nagpapakita ng hindi paniniwala, ito. Paano ito? Kabanata 1866, hindi makapaghintay para bukas. Noong 1866, ang mapa ay makapal na nakaimpake, at ito ay naging hindi mabilang na mga red light spot. Hindi kaya lahat ng ito ay mga bato. Natigilan na sabi ni Fan. Humigop ng kape si Chu Yunyao at bahagyang ngumiti, ang eater na ito ay napakatalino, alam nito ang aking kagamitan sa pagdetect ng floodstone, kung ano ang prinsipyo, kaya mabubulok nito ang baha na bato ayon sa isang tiyak na proporsyon at ikalat ito sa buong mundo. Sa panahon ng Peking panahon, nakadetect ako ng hindi bababa sa 3,000 coordinate sa mundo na may mga reaksyon sa pagbaha. Sa katunayan, nakakita ako ng ilang malapit na coordinate at nalaman kung mayroon lamang mga particle ng baha na bato. Hinanap ko sila. Isa-isa. Isa itong karayom sa haystack, at kapag nahanap na talaga natin ang lokasyon kung saan ginagamit nito ang prehistoric stone, natatakot ako na natapos na rin ang plano nito. Sumimangot si Fan, bagamat alam niyang hindi ganoon kadali na sirain ang plano ng kabilang partido, hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Chu Yunyao. Sumulyap sa lalaki, bagaman isang problema ang paghahanap sa ninakaw na bato ng Honghuang, ngunit sa palagay ko. Ngayon ay isa pang bagay na nararapat pansinin. Anong problema? Tanong ni Fan. Chu Yunyao. Tinawag ang isang malaking bilang ng mga ulat ng balita, itinuro ang screen, makikita mo para sa iyong sarili. Oo. Sinulyapan ito ng Fan at nalaman na ito ay lahat ng uri ng balita, mula sa buong mundo, ngunit hindi ito magandang balita. Para sa halimbawa, isang malaking bilang ng mga pasyente na may matinding sakit sa balat at talamak na catarata ang lumitaw sa hilagang Europa. Ang mga mamal sa damuhan ng East Africa ay dumanas ng polusyon sa radiation. Malaking bilang ng mga kalapati sa Prague ang naligaw ng landas, nataman ang mga dumadaan at mga poste ng telepono. May mga katulad na balita tulad nito, at tila ang mga pambihirang sakuna na ito ay naganap sa buong mundo. Anong nangyayari? Nadama ni Fan na ang sitwasyon ay hindi tama, at ang mundo ay tila dumaranas ng kakaibang pagbabago. Medyo seryoso rin ang ekspresyon ni Chu Yunyao, kung tama ang hula ko, dapat may problema sa magnetic field ng Earth. Magnetic field. Medyo naguluhan si Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ang universo na ating ginagalawan ay may magnetic field, at ang lupa ay mayroon ding magnetic field. Bagamat hindi pa ito ganap na pinag-aralan, saan nagmula ang orihinal na magnetic field? Parang hindi alam ang sikreto ng pinagmulan ng universo. Pero ano? Ay tiyak na ang magnetic field ay mahalaga sa pagkakaroon ng ating planeta. Dahil sa pagkakaroon ng magnetic field, maaari nitong harangan ang mga sisingilan ng mga particle na radiated ng araw, pati na rin ang lahat ng uri ng cosmic ray. Ikaw. Dapat na maunawaan na ang solar wind at cosmic rays ay mapanira sa ordinaryong buhay sa mundo, at sila ay ganap na nagwawasak. At
Ang mga kalapati, mga hayop na umaasa sa mga magnetic field upang matukoy ang kanilang direksyon, ay nawawalan ng kanilang pakiramdam ng direksyon, marahil dahil sa hindi maayos na magnetic field. Oo. Tumango si Fan, naunawaan niya, paano magkakaroon ng problema sa magnetic field. Saglit na nag-isip si Chu Yunyao, at sinabing, hindi ako sigurado sa ngayon, bagamat may ilang hula, ngunit kailangan itong kumpirmahin. Okay. Nagpadala ako ng malaking bilang ng mga drone para magsagawa ng gawaing paghahanap sa buong mundo. Yeah. Nag-isip sandali ang Fan at nagtanong, kailan nagsimulang lumabas ang mga balitang ito? 7 araw lang ang nakalipas, sunod-sunod silang nagpakita. Ngayon, lahat ng mga bansa ay nagbibigay pansin, at ang ilang mga tao sa mga lugar na sinalanta ng sakuna ay nag-react din ng marahas, na kinu-question ang pagkakaroon ng mga nuclear test, nuclear leaks, at iba pa. Ngunit, alam nating lahat na tiyak na hindi ito sanhi ng nuclear test. Sa kasalukuyan, ang mga bansa sa buong mundo ay nagplano na magdaos ng isang seminar, at magdaos ng isang emergency na pagpupulong bilang tugon sa sitwasyong ito. Dadalo ako bukas, bilang pangkalahatang konsultant ng agham at teknolohiya, nakakagulo talaga, alam kong may meeting. Walang magawang umiling si Chu Yunyao, halatang hindi siya masaya talakayin at ipaliwanag sa isang grupo ng mga taong hindi nakakaintindi ng agham. Oo. Pinaningkitan ng mata ni Fan ang kanyang mga mata at bamulong, 7 araw na ang nakalipas. Pagkatapos niya akong makilala, sino ang makikilala mo? Tanong ni Chu Yunyao. Nang matapos siyang magtanong, bigla siyang nagising at sinabing, Ether. Umiling si Ye Fan, Dharma King Doom. Siya ba ito? Ibig sabihin, yung nasa Dragon Vein, siya ba talaga? Sinabi ni Chu Yunyao na may masalimuot na mga mata, hindi nakakagulat, kung ito ang kaso, maaaring talagang maghiganti siya sa buong mundo, at wala siyang pakialam sa pagkawasak ng mundong ito. Sa sandaling ito, isa pang balita ang lumabas sa screen ng computer. 2 eroplano sa Baguio ang nagbanggaan 1 oras ang nakalipas, na ikinasawi ng mahigit 400 pasahero at tripulante. Sa kasalukuyan, sinabi ng isang tagapagsalita ng airline na ang komunikasyon sa radyo ng 2 eroplano ay may sira noong panahong iyon, at mayroon ding mga problema sa sistema ng nabigasyon. Ang partikular na dahilan ng kasalanan ay kailangan ng karagdagang investigasyon. Nang makita ang nakakagulat na balitang ito, hindi napigilan ni Ye Fan at Chu Yunyao na matigilan. Oops, sa kasong ito, gagawin ng mga naka-charge na particle na hindi gumana ng maayos ang navigation, sabi ni Chu Yunyao. Damn! Dapat ihinto ang mga eroplano sa buong mundo. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, nag-alinlangan siya, ang global shutdown. Kung gayon ang mundo ay hindi nababaliw. Mas mabuti pa ito kaysa pumatay ng mga tao sa buong mundo. Sinabi ni Ye Fan sa babae, hingin mo sa Secretary General ng International Joint Conference na mabilis na ipaalam sa mundo. Mga bansa at airline. Hanggang sa ang problema ng magnetic field ay nalaman, ang mga eroplano at iba't ibang paraan ng transportasyon na maaabala ay hindi na magagamit. Napabuntong hininga si Chu Yunyao, ngunit alam din niya ang sitwasyon, tumango at mabilis na kinuha ang cellphone, nag-dial ng numero. Miss Chu, bihira lang makatanggap ng tawag mula sa iyo. May itatanong ako sa iyo. Boses ng isang dayuhan ang dumating sa telepono. Direktang sinabi ni Chu Yunyao, iyong kagalang-galang na kalihim general, alam ko ang iyong tanong, ngunit iniimbestigahan ko pa rin ang problema. Ngayon, mangyaring ipaalam muna sa mundo, ang pandaigdigang civil aviation embargo. Kung hindi, magkakaroon ng mas maraming aksidente sa aviation. Ano? Miss Chu, makakaapekto ba ito ng labis? Kung ang pandaigdigang sasakyang panghimpapawid ay wala sa serbisyo, ang pagkawala ay hindi makalkula. Lahat ng mga bansa ay maaaring hindi mabilis na sumang-ayon. Ang kalihim general ay napahiya. Kung magpapatuloy ito, mas maraming tao ang mamamatay. Sinabi mo sa mga bansa na mayroon akong sapat na ebidensya. Sa conference bukas, ipaunawa ko sa kanila ang kabigatan ng sitwasyon, sabi ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo. Ang kalihim general ay nag-alinlangan, kung ito ang kaso, pagkatapos ay maghintay hanggang bukas na kumperensya, pagkatapos mong magpaliwanag, at pagkatapos ay maglabas ng gayong pagbabawal, kung hindi, kahit na ito ay panukala ni Miss Chu, natatakot ako na hindi ito gagana ng maayos. Biglang humakbang si Ye Fan at inagaw ang telepono sa kamay ng babae. Gagamitin ko ang pangalan ko para maglabas ng pandaigdigang anunsyo, kung aling bansa o airline ang hindi makikinig, makikipag-chat ako sa kanila, sabi ni Ye Fan sa malamig at malalim na tono. Yung Secretary General dyan. Sino ako sa tingin mo? Tanong pabalik ni Ye Fan. Sa kabilang side ng phone. Sa dulo, nilunok ng kalihim general ang kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay hindi maipaliwanag na hindi mapakali, ngunit naglalaman din ito ng bakas ng panginginig at pananabik, at mapagpakumbaba na nagsabi, I see. Magpapaanunsyo ako ngayon din. Ikinararangal kung kausapin ka, Your Excellency Sword God. Lubos akong humahanga sa iyo ako. Ibinaba ni Ye Fan ang telepono at tamad na makinig. Walang pag-aalinlangang ibinaba ni Chu Yunyao ang kanyang mga labi, alam kong tatawagan kita ngayon lang.
Si Yefan ay hindi nag-relax, mahigpit niyang sinabi, ang internasyonal na seminar na ito ay hindi makapaghintay hanggang bukas, sa tuwing ito ay maaantala ng isa pang beses. Sa loob ng ilang segundo, hindi mabilang na mga tao ang maaaring mamatay. Magtipon ka agad ng mga kinatawan mula sa buong mundo, ilagay muna ang lahat, at sabihin sa kanila na walang mas mahalaga kaysa sa buhay at kamatayan ng planetang ito. Kabanata 1867 Tahanan. Noong 1867, ito ay malinaw na ang Sword God ay nagsalita, na mas mabisa kaysa sa paalala ng sinuman. Sa pamamagitan ng pagpapadali ni Yefan, ang mga pinuno, kinatawan at ekspertong koponan mula sa buong mundo ay nagtipon sa lugar ng International Joint Conference sa loob ng kalahating araw. Ang mundo ang conference na ito. Ang oras ay nagdulot ng isang sensasyon sa pandaigdigang media ng balita, at ang mga tao mula sa buong mundo ay nanunood ng malapit sa harap ng mga TV, computer at mobile phone. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na ang Sword God, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay personal na nagpasimula ng isang conference. Walang itinatago sa tema ng kumperensya, dahil napakaraming balita mula sa iba't ibang lugar. Ang kumperensyang ito ay nauugnay sa mga krisis na patuloy na umuusbong sa mundo ngayon, at ito ay nauugnay sa kaligtasan ng mga tao sa lahat ng dako. Sa ilalim, ang pamunuan ni Xu Lingshan, isang malaking grupo ng mga eskrimedor ay direktang pumasok sa venue sa loob at labas ng venue upang mapanatili ang kaayusan. Mga mamamahayag. At ang media ay itinago sa labas ng conference room, at ang direktang pag-film ng nilalaman ng conference ay hindi pinahintulutan, upang maiwasan ang hindi kinakailangang maling interpretasyon ng nilalaman. Gayunpaman, upang mapawi ang damdamin ng karamihan sa mga tao, ang tagapagsalita ng eskrimedor, si Wang Zihan, ay nagpakita pa rin sa press conference. Mr. Wang Zihan, ako ay isang reporter mula sa Luto Club. Ang kagalang-galang na Sword God ba ay dadalo sa pulong ngayon ng personal? Ito ang unang pagkakataon na opisyal siyang lalabas sa internasyonal na kumperensya. Tumango si Wang Zihan, oo, sa pagkakaalam ko, Sword God nakarating na kami sa meeting site, ngunit para sa privacy ng Sword God, hindi namin pinapayagan ang anumang media na mag-film ng walang pahintulot. Hello, Mr. Wang, isa akong reporter mula sa Siagoo Radio. Ngayon lang sa labas ng conference, nakita namin ang isang malaking bilang ng mga kinatawan ng mga angkan, sinaunang martial arts, internasyonal na underground na organisasyon at mga salamangkero. Excuse me, opisyal ba ang conference na ito? Isang malaking bilang ng mga tao mula sa mundo ng paglilinang ang naimbitahan. Ano ang layunin ng kanilang pagdating? Napangiti si Wang Zihan, dahil maraming reporter at kaibigan dito ang nakadiscover nito, diretso ko itong sasabihin. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, hindi lamang mga mataas na antas ng opisyal mula sa iba't ibang bansa, kundi pati na rin ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang ay inanyayahan sa emergency na pulong. Kung ito man ay mga sinaunang mandirigma, salamangkero, mga gumagamit ng kapangyarihan o iba pang mga karakter sa mundo sa ilalim ng lupa, lahat ng mga kinatawan ay naruroon. Bagamat iba ang mga practitioner sa mga ordinaryong tao, bahagi rin sila ng mga tao. Bukod dito, sa pagkakataong ito kailangan nating ito ay malamang na makaharap sa isang kaaway na hindi kayang harapin ng mga nakasanayang sandata ng tao. Sa makatuwid, sa ilalim ng tawag ng Sword God, aktibong nakipagtulungan din ang mga magsasaka, at pag-uusapan nila ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa kung paano haharapin ang krisis na dumating, isa pa. Itinaas ng reporter ang kanyang kamay ng napakalakas, hinawakan ang karapatang magtanong, tumayo siya at sinabing, "Hello, Mr. Spokesperson, reporter ako mula sa Global News." Ngayon, may mga alingaw-ngaw sa internet, at naniniwala rin ang ilang katutubong iskolar na ang sakuna na naganap sa buong mundo sa pagkakataong ito ay malamang na isang problema sa magnetic field ng lupa. Magiging sanhi ito ng unti-unting pagbabago at pagkawasak ng pandaigdigang kapaligiran, at ang ibabaw ay bombarduhan ng mapangwasak na solar wind, cosmic rays, at higit pa. Ang mga madalas na pagkabigo ng aming mga komunikasyon sa radyo at mga sistema ng nabigasyon ay matibay ding patunay. Tumpak ba ang balitang ito? Dumilim ang mukha ni Wang Zihan, kinuha niya ang baso ng tubig at humigop ng tubig bago sinabing, sa kasalukuyan, hindi pa ako nakakakuha ng tumpak na resulta ng pagsisiyasat, kaya hindi ko masagot ang tanong na ito ng may pananagutan, na iyon din ang kailangang pag-usapan sa emergency meeting. Ako. Sana ay maging matyaga ang mga reporter dito at iwasang magpakalat ng mga kahindik-hindik na balita ng walang katibayan. Pakiusap. Bigyan ang aming delegasyon ng oras at tiwala. Pagkatapos ng lahat, ang mga alingawngaw at sindik ay hindi malulutas ang anumang mga problema. Mangyaring maniwala na sa harap ng buhay at kamatayan ng mga tao at ng pandaigdigang krisis, bawat isa sa atin ay gumagawa ng ating makakaya at nag-iisip ng mabuti. Ang solusyon ay, pagkatapos ng lahat, mayroon lang tayong karaniwang tahanan. Pagkatapos magsalita, iminuwestro ni Wang Zihan ang representante ng may hawak ng espada sa tabi niya, bumaba ng stage, at tinapos ang press conference. Ang grupo ng mga reporter ay dumagsa din, sumisigaw para magtanong pa, ngunit sila ay pinigilan ng may hawak ng espada, at si Wang Zihan ay mabilis na naglakad papunta sa aisle sa likod ng venue.
Mabilis. Habang naglalakad palabas ng aisle, pumunta si Wang Zihan sa isang lounge, diretsyong sumandal sa panel ng pinto, at hinawakan ang kanyang noo. Ha? Sabi ni Wang Zihan na may damdamin, hindi pa ako masyadong kinakabahan simula noong ako ang tagapagsalita, at nanginginig ako sa bawat salitang sinabi ko, sa isang sofa sa lounge, may hawak na mobile phone ang isang chubby fat na lalaki. Sa sandaling ito, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, hindi ko mapigilan. Sinuri ko ang impormasyon. Kung may problema sa magnetic field, tinatayang talagang tapos na ang mga tao. Nakakapagtaka na hindi sila kinakabahan. Xiao Bai, sinabi mo sa pagkakataong ito. May paraan pa si Brother Fan para iligtas ang mundo. Tanong ni Wang Zihan na nakakunot ang noo. Kinamot ni Jiang Xiaobai ang kanyang mabilog na mukha at bamulong, hindi ko rin alam. Sa pagkakataong ito ay masyadong matindi ang gulo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit bakit sa palagay mo kailangang iligtas ni Mr. Ye ang mundo? May maitutulong tayo ng kaunti, Mr. Ye lang hindi sapat, sabay tayong humanap ng paraan. Natigilan si Wang Zihan, natahimik saglit, at ngumiti ng maluwag, oo, hindi ka maaaring umasa kay Brother Fan para sa lahat. Sanay na tayong umasa sa malakas. Pagkaalis ng aking amo, hindi ko na alam ang gagawin kung wala si Mr. Ye. Bagamat wala akong gaanong oras para makipagkita, sinabi niya sa akin kung paano mamuhay, kung paano magtanim, at huwag umalis. Maling paraan. Wala akong kamag-anak, pero parang kuya ko siya, kung kailangan niya ng tulong ko, pupunta talaga ako. Sabi ni Jiang Xiaobai. Pabirong sinabi ni Wang Zihan, natatakot ka sa sakit kahit na nasugatan ka. Kung pupunta ka sa larangan ng digmaan kasama si Brother Fan, hindi ka natatakot sa kamatayan. Natatakot. Ngunit ayoko. Hayaan si Mr. Ye na gawin ang lahat. Dala ito ng mag-isa. Tsaka kung bumagsak siya, mabubuhay pa ba kami? Mamamatay ba ito sooner or later? Ngumisi si Jiang Xiaobai. Natahimik sandali, hindi magaspang ang mga salita ng taong grasa. Tok tok. Pinto. May kumatok, at may nagtulak sa pinto, at ang dumating ay si Wang Luotian na nakauniforme ng militar. Tatay. Tumawag si Wang Zihan. Zihan, tapos na ang press conference. Nagsimula na ang conference, sumama ka sa akin. Kinakatawan ko ang militar ng Xia Kingdom sa pagkakataong ito, at kailangan mong dumalo sa ngalan ng pamilya Wang, matigas na sabi ni Wang Luotian. Natigilan si Wang Zihan, ngunit pagkatapos ay tumango. Jiang Xiaobai, kailangan mo ring sumama. Nilingan muli ni Wang Luotian si Fatty. Ako. Nagtaka si Jiang Xiaobai, hindi ba ako naparito para gumawa ng mga gawaing bahay? Wang. Sinabi ni Luotian, hiniling sa iyo ni Matandang Ling na kumatawan sa pangkat ng Shushan, hindi mo ba napagtanto na ang mga tao mula sa paksayo ng Shushan ay wala rito? Jiang. Napalunok si Xiaobai. Umiling, hindi. Hindi ko pinansin. Ngumiti si Wang Zihan at hinayla siya pataas, okay. Huwag kang maglalaro ng tissue mag-isa sa restroom, punta tayo sa meeting. Sumusunod. Ang pagiging sophisticado ni Jiang Xiaobai, ang grupo ay nagtungo sa lugar ng pagpupulong. Pagkapasok niya sa venue, hindi napigilan ni Wang Zihan na tumikim, ito ang unang pagkakataon na nakita kong puno ang venue. Ang malaking conference venue, ang hugis-singsing na mesa sa paligid ng isang dosenang bilog, ay puno na ng mga tao sa lahat ng kulay ng balat at buhok. Mga sekswal na lalaki at babae, ang pinakabagong mga ulat sa pagsisiyasat ay ipinadala sa kanila. Gayunpaman, ang atensyon ng karamihan sa mga makapangyarihang tao na naruroon sa oras na ito ay halos puro sa pinakaloob na lugar, sa gitna ng bilog na mesa. Ang focus at mata ng audience. Kabanata 1868 Siyam. Ang hitsura ng 1868. Ang likod ni, ay mukhang napaka-ordinaryo, ngunit ginawa nitong hindi maitago ng maraming tao sa eksena ang kanilang pananibik, at naging komplikado rin ang maraming tao na nakakita sa kanya. Oo. Umupo si Fan sa gitnang upuan ng audience, ngunit kalmado ang kanyang mukha, at wala siya sa mood na pansinin siya. Walang nang ahas na lumapit sa katabing upuan. Siya nang padalos-dalos, at isang dosina o higit pa ang nabakant. Maging ang kalihim general at iba pang mga pangunahing tagapagpaganap ng kumperensya ay nang ahas lamang na maupo sa dulo ng unang hanay. Para sa kanila, ang makita ang Sword God mismo, at ang pagiging malapit, ay medyo nakaka-stress. Tanging. Umupo si Chu Yunyao sa tabi ni Ye Fan. Ang babae. Mukhang mas interesado sa iyo ang lahat kaysa sa natural na kalamidad na ito sa katapusan ng mundo. Bahagyang umangat ang bibig ni Chu Yunyao. Wala sa mood si Ye Fan na magbiro, may natuklasan ka bang bago tungkol sa iyong mga drone? Dalawa sa aking mga drone ay nasa Siberia sa hilagang hemisphere at nawala ng contact. Mula sa impormasyong agad na ipinadala pabalik mula sa itim na kahon, tila isang malaking bilang ng mga nakacharge na particle ang nagdulot ng pinsala. Yeah. Sumimangot si Fan at sinabing, magpadala pa, lumipad pahilaga mula sa iba't ibang lugar, at subukang makalapit sa North Pole. Dahil may mga lugar kung saan nakatira ang mga tao sa buong mundo, walang nakikitang kakaiba. Ang North Pole at Antarctica, malamang na magkaroon ng problema.
Pagkatapos ng lahat, natuklasan din ang spacecraft malapit sa Antarctic Circle noong nakaraang pagkakataon. Alam ko, ito ay ipinapadala mula sa ibang lokasyon, ito ay magtatagal, mabilis na kumilos si Chu Yunyao. Sa oras na ito, may ilang paggalaw sa crowd ng pulong sa isang tabi, at isang grupo ng mga tao ang pumasok sa venue. Oo. Alam ni Fan kung sino ang darating nang hindi tumitingin, lumingon siya para tingnan, at kumaway ng may ngiti. Si Su Qingzhou, na nakasuot ng A. Kasama ang dalawang babae, naroon sina Ying Qiong, Ji Tianliu, Ji Hantian, Huang Yuzhan, Xiao Huang at iba pang miyembro ng clan. Itinuro ni Ye Fan ang bakanteng upuan sa kanyang kaliwa, asawa, halika at maupo. Su. Sumulyap si Qingzhou kay Chu Yunyao, na naupo na sa kanyang upuan ng may kawalang kasiyahan, at mahinang bamantong hininga, ngunit hindi masyadong nagsalita, pumasok at umupo. Babae. Alam din na ang kasalukuyang krisis ay hindi oras para magselos. Ye Fan, hindi ko inaasahang magkikita pa kami ng ganoon kaga, nakangiting bati ni Huang Yuzhan. Oo. Nakakalungkot na hindi ito isang bagay na dapat ikatuwa. Sinulyapan ni Ye Fan ang mga kinatawan ng tunay na kapangyarihan sa angkan, at tila medyo binibigyan nila siya ng mukha. Hindi maliit na bagay, kung hindi nalalabas si Kuya Ying Qiong, sabi ni Huang Yuzhan. Tumingin si Qiong kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, Sword God ay nagsasalita ng personal, dapat kong bigyang pansin ang matandang buto na ito. Haha, may oras din si Brother Ying Qiong para kumbansihin, nakangiting sabi ni Ji Tianliu. Ying. Ngumuso si Qiong, tumingin sa gilid, nakahanap ng upuan at diretsyong umupo. Saglit na ang mga big boss ng clan. Ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa sa eksena ay hindi nasisiyahan sa ganitong pagkakaayos ng mga upuan. Pagkatapos ng lahat, ang huling pagpupulong ng clan ay nagparamdam na sa buong mundo ng kapangyarihan ng angkan. Kung tungkol sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu na ayon sa teorya ay mas malakas, walang kinatawan ang naimbitahang lumahok. Walang ibang dahilan. Naramdaman ni Ye Fan na walang silbi ang pagtawag. Sila ay mga deserters daan-daang libong taon na ang nakalilipas, at ngayon ay hindi na kailangang umasa sa kanila. Ngayon, na ang pagtatayo ng sinaunang daigdig ng engkanto ay puspusan na, kung malalaman nila na ang mga Diyos at tao ay muling sinisira ang mundo, sila ay magpapanik sa isang palayok ng lugaw. Mrs., may bago ka bang impormasyon? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Su Qingzhou, binuksan ang tablet computer na dala niya, at sinabing, bagaman ang pangunahing impormasyon ay ang mga natural na sakuna na patuloy na lumilitaw sa iba't ibang lugar, parami ng paraming tao at hayop ang napipinsala ng cosmic radiation. Gayunpaman, ang impormasyon mula sa aming Ghost Valley matapos ayusin ang taong namamahala, nalaman niyang ang lugar na may pinakamaraming sakuna ay nahahati sa 7 puntos sa kabuuan. Sinabi ni Su Qingzhou, na itinuro ang isang imahe ng isang planeta sa screen, at sinabi, asawa, tingnan mo, ang 3 punto ay malapit sa Ecuador. Bilang karagdagan, ang kalagitnaan ng latitude ng hilagang at timog na hemisphere ay sumasakop ng 2 punto ayon sa pagkakabanggit, na nagdaragdag ng hanggang 7 lugar sa kabuuan, at ang dalas ng mga sakuna ay medyo mataas. Tiningnan ito ni Ye Fan at nagtaka, nagkataon kaya ito? Sa tingin ko hindi, dahil ang 7 puntong ito, kung hinati, ang kanilang mga distansya ay medyo naayos, na para bang may isang taong sadyang pumili sa 7 lugar na ito, pagsusuri ni Su Qingzhou. Pagkatapos, nagpadala ka ba ng isang tao upang siyasatin ang mga lokasyong ito? Tanong ni Ye Fan. Nagpadala na kami ng mga tao, ngunit ang 7 lokasyong ito ay medyo malaki pa rin. Ito ay tumatagal ng ilang oras upang makahanap ng mga pahiwatig, at ang bilis ng aming Ghost Valley lamang ay hindi magiging mas mabilis, sabi ni Su Qingzhou. Nakita ni Ling Yue ang eksenang ito sa tabi niya, at nag-isip na sinabi, Xiao Shu, ipakita mo sa akin ang computer. Ibinigay ni Su Qingzhou ang computer, ano ang problema, ano ang nahanap mo? Hindi pa ako sigurado, kailangan kong malaman ito. Sabi ni Ling Yue, kinuha ang panulat at papel sa mesa, at nagsimulang mag-drawing. Sa oras na ito, ang Secretary General ng Joint Conference ay lumapit kay Ye Fan na may ngiti sa kanyang mukha, Your Excellency Sword God. Nandito na ang lahat, pwede na ba tayong magsimula? Well, simulan na natin, tumango si Ye Fan. Ang kalihim general. Ngunit direktang pinigilan siya ni Ye Fan, bakit ka aakyat? Lumingon ang Secretary General at natigilan, kamahalan na Sword God, ayon sa mga convention ng conference, ako muna ang magbibigay ng opening speech ng conference, at pagkatapos ay magbibigay ka ng speech. Oh, syempre, first time mong makilahok, kailangan muna nating magbigay ng mainit na talumpati. Welcome. Hindi, huwag kang pumunta rito kapag tumatakbo ang oras, sabi ni Ye Fan kay Chu Yunyao. Yunyao, umakyat ka at sabihin sa kanila ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo. Mga bansa sa buong mundo, bawat isa ay ayusin at hayaan silang magpadala ng mga tauhan upang suportahan ang Tianyan upang imbestigahan kung mayroong anumang abnormal sa 7 lugar. Bagamat medyo nag-aatubili si Chu Yunyao, tumayo siya, dinala ang kanyang laptop, at naglakad papunta sa podium.
Mukhang nahihiya ang Secretary General, nahihiyang ngumiti, yumuko at umatras. Mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa sa pinangyarihan. Ikinonekta ni Chu Yunyao ang computer sa display screen sa venue, na nagpapakita ng kasalukuyang mga video at larawan ng kalamidad mula sa buong mundo. Habang ipinaliwanag ng babae ang impormasyong nakuha niya, sinabi niya sa lahat sa pinangyarihan na maaaring humihina ang magnetic field ng lupa, na haantong sa mga sakuna. Lalong naging mabigat ang kapaligiran sa pinangyarihan. Sa orihinal, ang ilang mga kinatawan ay nasa sabik pa rin sa paglitaw ng Sword God, nang marinig na ang kapaligiran ay maaaring mawala at ang mga tao ay maaaring masira sa loob ng isang araw, lahat ng nasa eksena ay natigilan. Siguro iisipin mo na nakakaalarma ako, dahil ayon sa teorya, kahit na tumama ang isang bulalakaw, ang sakuna ay hindi masyadong nakakatakot. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na, ayon sa aking pagtuklas, ang planeta kung nasaan tayo ngayon, ang mga free charge na particle ay malaking nabawasan. What's even? Mas nakakadismaya ay hindi namin nalaman kung ano ang sanhi ng sitwasyong ito. Kung nagpapatuloy ito, ang ating magnetic field ay maaaring masyadong mahina upang makuha ang sapat na kapaligiran anumang oras, at pagkatapos, masyadong akademiko ayoko na pag-usapan ang tungkol sa bokabularyo, sa madaling salita. Tapos na ang lahat. Binigay ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay. Tumahimik ang lugar. Nang mataimtim ang mga mukha ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa, biglang tumayo si Ling Yue. Hawak ang isang pirasong papel sa kanyang kamay na isinulat at itinama, at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, hindi 7. Siyam na. Si Jiyu Longyin. Espiritual na porma sayon. Ang taong iyon ay nagtayo ng espiritual na porma sayon sa buong mundo. Halos 1,000 tao sa pinangyarihan ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa, lahat sila ay puno ng tanong, hindi alam kung ano ang sinasabi ng babae. Si Ye Fan, Su Qingzhou, Chu Yunyao at ang iba ay tumingin sa kanila ng may pagtataka, at biglang may napagtanto. Kabanata 1869 na walang silbi. 1869. 9 Dragons Inspiring Spirit Formation. Sumimangot si Ying Qiong at sinabing, hindi ba iyon ang ating ninuno, ang maalamat na mahusay na porma sayo na ginamit upang harapin ang mga hayop? Ano bang nangyayari? Si Huang Yuzhan at ang iba pang mga ninuno ay tumingin din silang lahat, Ling Yue, Ye Fan, may tinatago ka ba sa amin? Noon lang ginawa. Napagtanto ni Ling Yue na namiss niya ang kanyang bibig, at tumingin kay Ye Fan na medyo hindi mapakali. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala nang dapat itago ngayon, Wei, pakipaliwanag ng direkta ang sitwasyon, para maintindihan ng lahat ng naririto ang nangyari. Alam ni Ling Yue na apurahan ang sitwasyon, kaya hindi siya masyadong nag-antala, tumakbo siya sa entablado at sinabi kay Chu Yunyao, para sa akin, magsalin ka. Chu Yunyao. Tumango, at pagkatapos ay isinalin ang kwento ni Ling Yue sa madaling maunawaang Yingwen at ipinarating ito sa lahat ng naruroon. Tungkol sa pagkakaroon ng Dragon Vein sa pangalan lamang, ang 9 Dragons Inspiration Array ay matatagpuan dito, ang misteryosong tao na minsang nakakulong, at ang dahilan kung bakit iba na ang mundo. Nang marinig na matagal nang nawala ang aura ng Dragon Vein, biglang napagtanto ni Ying Qiong at ng iba pa na hindi nila maiwasang tumingin sa kanilang mga mukha. Madilim. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit biglang nagsimulang pumatay ng mga tao si Yehuya, at ilang tao ang namatay ng hindi maipaliwanag. Higit pa rito, naunawaan din nila kung bakit ang espiritual na enerhiya ay biglang lumiit. Ang taong ito, maging ang hari ng Dharma o ang Ether, gumamit siya ng maraming prehistoric na bato upang bumuo ng siyam na Dragon Formation. Ngayon, ang buong planeta ay naging isang nakulong na hayop, na sumisipsip ng enerhiya, at ang magnetic field ay patuloy na humihina dahil ang enerhiya ay patuloy na nalalanghap. Sabi ni Ling Yue. Ms. Ling, kahit nasubukan ng Ether na bumalik sa sarili nitong planeta, kailangan ba nito ng napakalaking enerhiya? Masasabi bang ang enerhiya ng ugat ng dragon ay maihahambing sa magnetic field ng buong planeta? Tanong ng isang dayuhang eksperto. Nang hindi na hinintay na magsalita si Ling Yue, direktang sumagot si Chu Yunyao, upang magsimula ng spaceship, syempre hindi mo kailangan ng napakaraming enerhiya. Ngunit paano kung direktang buksan mo ang Interstellar Transmission Channel? Nagkaroon ng ingay sa mga manunood, parang sa mga pelikulang science fiction lang umiral, medyo nakakakilabot. Ang planetang Ether ay sinalakay ng isa pang makapangyarihang sibilisasyon. Kung pipilitin nitong umuwi at bubuksan ang interstellar portal, hindi lang ang magnetic field ang masisira. Kahit na ang ilang mga nilalang ay mapalad na mabuhay, maaari nating harapin, matapos itong ganap na malantad, ang mga kahihinatnan ng direktang pagsalakay ng isa pang makapangyarihang lahi. Ito. Isinasaalang-alang lamang kung paano bumalik sa kanyang sariling bayan, at walang pakialam sa buhay at kamatayan ng ating planeta, o sa madaling salita, orihinal na nais nitong patayin ang lahat ng buhay sa planetang ito, malamig na sabi ni Chu Yunyao. Bakit? Hindi ba pwedeng mabuhay ng mapayapa? Kahit na bumalik ito sa sariling planeta, may mababago ba ito? Naguguluhan na tanong ng isang executive. Hey, bahagyang tumawa si Chu Yunyao at sinabing, kung ikaw na lang ang natitira sa iyong bansa,
lahat ng iba pang kababayan ay pinatay ng ibang bansa, at ikaw ay nakakulong ng daan-daang taon, patuloy na pinahihirapan. Gusto mong patayin ang lahat ng mga tao ng kaaway na bansa at bumalik sa iyong sariling bayan, mahirap bang maunawaan? Kung tutuusin, kapag naranasan mo ang ganoong bagay, kahit hindi ka baliw, mapupuno ka ng puot. It's halatang Ethereum. Nauna akong sumalakay, ngunit ngayon ay naging kontrabida na tayo, mapait na sabi ni Ling Yue. Kung tungkol sa sibilisasyong Iterco, sila ay mas matataas na sibilisasyon, at tayo ay mas mababang sibilisasyon lamang. Ang pagsalakay sa atin ay parang batas ng mahihina. Ito. Dapat maramdaman na kung hindi malas, dapat ang mga tao, hindi sila, ang masisira. Sa madaling salita, sa mata ng Ether, ang buhay at kamatayan ng mga tao ay hindi bagay, at ang buhay at kamatayan ng mundo ay hindi bagay, gayunpaman, walang prehistoric na bato dito, sabi ni Chu Yunyao. Miss Chu, paano natin ito pipigilan ngayon? Itinanong ng pangkalahatang kalihim ng kumperensya ang tanong na pinaka-pinag-aalala ng lahat sa oras na ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Chu Yunyao sa mikropono sa mismong lugar, ang mga bansang may kakayahang sumubaybay sa dalawang poste ay dapat na magpuntirya ng kanilang mga detection satellite sa North Pole at South Pole. Kung ang karamihan sa mga lugar na tinitirhan ng mga tao ay hindi nakakahanap ng mga abnormalidad, kung gayon ang pagbubukas ng posisyon ng portal, iyon ay, ang lugar ng pagtitipon ng enerhiya, ay maaari lamang maging mga poste ng dalawang lugar na walang tao. Ang mga kinatawan ng ilang malalaking bansa na naruroon ay agad na nagsimulang makipag-usap sa isa't isa. Bagamat may madalas na pagkakamali sa komunikasyon at pag-navigate dahil sa kawalang tatag ng magnetic field, hindi pa ito umabot sa puntong hindi na ito magagamit. Hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, magkakasunod-sunod na ang mga larawan sa bansa. Ipinadala ito sa lugar ng pagpupulong. Nakita agad ng lahat sa malaking screen na sa Arctic Circle, isang nakasisilaw na halo ang kumikislap, gintong liwanag, parang liwanag ng araw. Tama yan. Tiyak na naruroon ito. Sa puntong ito ng oras, ang North Pole ay polar night, at kahit ang aurora ay hindi masyadong maliwanag. At halatang habang papunta ka pa sa gitna, mas concentrated ang light energy doon. May naalala muli si Chu Yunyao, at sinabi sa karamihan, noong nakaraan, sa lupain ng lupain, ang araw ay biglang naging gabi, na maaaring gawa rin ng Ether o ng Dharma King of Doom. Dapat ay napagtanto niya ang ilang makapangyarihang spell na maaaring sumipsip ng enerhiya sa maikling panahon, kabilang ang liwanag na enerhiya, sa pamamagitan ng prinsipyo ng Nine Dragon Spirit Guiding Array, kaya nagawa niyang biglang dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng lungsod. Ngayon kailangan na natin siyang pigilan, isa lang ang paraan. Iyon ay upang patayin siya bago niya buksan ang interstellar portal. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumayo ang isang eksperto at nagsabi, Sir, hindi mo ba naintindihan ngayon lang, ang digmaang ito ay isang bagay na hindi maaaring salihan ng modernong hukbo. Dahil sa electromagnetic na impluensya, mahirap para sa aming mga sasakyang panghimpapawid, at cruise missiles na gumana ng normal. Kahit na gumamit tayo ng mga sandata sa pag-atake, sa halip na salakayin ang North Pole, mas mabuting atakihin ang iba pang pormasayon ng kaaway at sirain ang pormasayon na ito. Miss Chu, ito ba ang katotohanan? Chu. Tumango si Yunyao at nagsabi, sa lahat ng nararapat, walang oras upang subukan ang mga missile ng sasakyang panghimpapawid ngayon, at ang mga nuclear warhead ay dapat gamitin, dahil wala tayong oras upang i-verify kung ang mga kumbensyonal na armas ay sapat na malakas upang sirain ang gayong kaaway. Ang lakas ng sandata ay hindi sapat, nag-aksaya kami ng mahalagang oras sa pag-atake, ngunit nagdagdag ng kaunting lakas sa kanya. Walang kwenta. Biglang tumayo si Ye Fan, na matagal nang hindi nagsasalita, at tumahimik ang mga manunood. Lumingon si Ye Fan at hinarap ang lahat sa eksena, ang kanyang mukha ay parang tunnel, kahit na atakihin ang pandaigdigang arsenal, hindi ito maaapektuhan ng electromagnetic interference. Hindi ito gagana. Dahil kung ang mga global missiles ay marami akong mga paraan upang sirain ito ng maaga. Naniniwala ako na mas madaling haharapin ito ng mga Diyos na bihasa sa lahat ng uri ng mahika. Maging ito man ay space teleportation, gravity, enchantment at iba pang spell, o kahit na ang time magic na pinagkadalubhasaan. Ay gagawing scrap metal ang mga sandata na ito, at sa mga seryosong kaso, aksidente nating masasaktan ang ating sarili. Ang mga pahayag ni Ye Fan ay nagpalamig sa dugo ng mga manunood. Kahit na marinig ang mga salita ni Ye Fan nakakabaliw, tila siya lang ang makakapangilabot sa puwersa ng lahat ng bansa sa mundo, ngunit walang magtatanong dito, dahil sa kanilang opinyon, ang Sword God ay may ganitong kwalifikasyon. Kabanata 1870 Bakit? Kung gayon, inyong kamahalan na Sword God, sa tingin mo paano ito dapat itigil? Nanginginig na tanong ng Secretary General na may maputlang labi. Halos lahat ng tao sa audience su. Mahigpit na kinuyam ni Qingzhou ang kanyang mga kamay at kinagat ang kanyang mapupulang labi, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Oo.
Lumingon si Fan at tumingin kay Chu Yunyao, naalala kong sinabi mo na bilang karagdagan sa maraming enerhiya, ang space jumping ay nangangailangan din ng matatag na supply ng enerhiya. Kung nais nitong simulan ng interstellar transmission, dapat itong mangailangan ng matatag na paghahatid ng enerhiya. Tama. Siyempre, ang interstellar portal ay may mas mataas na mga kinakailangan. Kung ito ay bubuksan, hindi ito dapat magkaroon ng kaunting paglihis, kung hindi, maaari itong direktang bumagsak sa kalawakan. O isang pagkakamali sa espasyo at oras ay bubuo, at ito ay teleport sa isang hindi kilalang lokasyon sa universo, o kahit na kung alin. Oras. Siyempre, ito ay isang teoretikal na haka-haka lamang. Pagkatapos ng lahat, hindi ko pa naaabot ang ganoong uri ng teknolohiya. Ang tanging bagay na tiyak ay ang enerhiya ng portal ay dapat maging matatag sa loob ng isang tiyak na saklaw. Bakit, balak mo bang humanap ng haligi ng dragon para sirain ito? Wasakin ang pandaigdigang hanay na nakakahimok ng espiritu. Putulin ang paghahatid ng enerhiya nito. Tanong ni Chu Yunyao. Huli na ang lahat, ang Dragon Pillar ay dapat na nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ay nangangailangan ng oras upang mahanap ang lokasyon ng Dragon Pillar, at nangangailangan ng oras upang maiwasan ang kanyang pagkabulag. Kahit na matagpuan ito, maaaring hindi ito madaling masira. At saka, nasa lukang 4-8 na tayo, this time matutukoy ko na sa wakas ang lokasyon, kaya hindi ko na ito pakakawalan, sabi ni Fan na may nagbabagang tingin. Yeah. Malinaw na nalaman ito ng Fan. Una sa lahat, hindi na kayang bayaran ng panahon. Bawat minuto at bawat segundo, libu-libong tao at hindi mabilang na mga nilalang ang maaaring mamatay. At saka, hindi mahalaga kung ang sakuna ng magnetic field ay maaaring hamupa sa oras na ito, hanggat ang Ether ay hindi namamatay. Ito ay isang malaking nakatagong panganib, kaya isang malaking digmaan ang kinakailangan upang tapusin ang larong ito. Sa halip na maglaro ng tago-taguan tulad nito, mas mabuting samantalahin ang oras na ito, kapag alam mo ang lokasyon nito, at dumiretso sa North Pole. Kumpleto. Pagkatapos ng lahat, napakahirap na sa wakas ay buksan ang daanan pauwi, at dapat na naroon ito upang bantayan. Gusto mo bang mag-isa at labanan ang lalaking iyon hanggang kamatayan? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, dahil nang ahas itong lumitaw, malamang matagal na itong inihanda, at hindi ito matatakot sa iyo. Ang mga mataas na antas ng executive mula sa buong mundo ay nababalisa din at inaabangan ito. Pareho silang umaasa na mababago ni Fan ang alon, at nag-aalala na hindi niya ito makayanan. Sila ay walang kapangyarihan ngayon, at si Fan lang ang makakaasa sa kanila. Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, hindi ito natatakot sa akin, at hindi ako natatakot dito. Siguro pagod din ito. Gusto kong samantalahin ang oras na ito at itigil na lang. Gawin. Huwag mag-alala, ang pangunahing layunin ko ay humanap ng paraan para magawa ito. Hindi magiging matagumpay ang interstellar teleportation, hanggat nakahanap ako ng paraan para masira ang energy-bearing limit ng portal nito sa isang iglap, kahit papaano ay mapangalagaan ang mundong ito. Theoretically, tama iyon, ngunit mula sa huling pagkakataon na ang langit sa itaas ng isang lungsod ay nagiging itim na makita, ang taong ito ay malinaw na nakakakuha ng sobrang karga ng enerhiya sa isang iglap ngayon. Siguro may kumpiyansa itong harangin o i-absorb ang iyong sword intent, kaya naman nangangahas itong gamitin ang discarding ito ng buong tapang, sabi ni Chu Yunyao. Yeah. Ang mga mata ni Fan ay kumikislap, ito ba ay isang malaking karga? Pagkatapos ng lahat, ang panghuling mapagpasyang labanan ay upang labanan ang madalya na output at pagsipsip ng magkabilang panig, kumpara sa parehong laki. Oo, ang pinakahuling labanan ng sibat at kalasag, Chu Yunyao kung gayon. Bahagyang ngumiti si Fan, kawili-wili, gusto ko ang simple at bastos na estilo ng pakikipaglaban. Tumatawa ka pa. Paano kung subukan mo ang iyong makakaya at hindi ma-absorb ito ng sapat? Gamitin. Up ang lahat, at pagkatapos ay mamatay mag-isa sa nagyayalong nyebe. Sa tingin mo ba may makakapagligtas sa iyo? Su. Hindi na nakayanan ni Qingzhou, tumayo siya at pinagalitan, na may kinang sa kanyang mga mata. Oo. Napatingin si Fan sa babae at hindi niya maiwasang matigilan. Hindi niya inaasahan ang isang babaeng tulad ni Su Qingzhou na laging kalmado, kahit nasa harap ng panganib sa clan meeting. Sa sandaling ito, sa napakalaking okasyon, sa harap ng matataas na antas na mga pinuno ng mga bansa at organisasyon sa buong mundo, sisigaw ako ng napakadamdamin. Patriarch Su, ang inyong kamahalan na Sword God ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Siya ay nakatakdang maging isang malakas na tao na gustong iligtas ang mundo. Dapat mong ipagmalaki siya, ang panghihikayat ng kalihim general sa oras na ito. Manahimik ka. Malamig na tinitigan siya ni Su Qingzhou, sa iyong mga mata, siya ay isang diyos ng espada, ngunit sa aking paningin, asawa ko lang siya. Tatay ng anak ko. Hindi siya Diyos ng espada. Hindi ito isang tagapagligtas. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang isang grupo ng matataas na opisyal mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at malamig na nagtanong, nasaan ka noong nakipaglaban siya sa banal na digmaan para sa kalayaan at kaligtasan ng buhay? Nasaan ka kapag hinahabol siya ng grupo ng mga tao? Siya. Nilipol ang Azure Society. Itigil ang pagsasabuatan ng mga sinaunang tao.
Pinipigilan ang paghihimagsik ng Holy Blood Society. Ang Epic Level Mage. Ang ninuno ng mahabang buhay na kaharian ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Lahat ng ito, hindi pa ba sapat? Kayong mga tao, ano ang ginawa ninyo para sa aking asawa? Bakit gusto mo lagi siyang nagsasakripisyo? Nagpunta siya ng desperado. Siya. Ilang beses na akong halos iwan, this time hindi ko na siya pakakawalan. Para iligtas ang mundo, pumunta ka mag-isa. Ang eksena ay tahimik, at ang mga mata ay lubhang komplikado, at ang ilang mga kababaihan ay naghahanap ipakita ang kulay ng kiki. Sina Xu Lingshan, Ling Yue, Chu Yunyao at iba pang kababaihan ay tumingin kay Ye Fan ng malalim at nag-iisip. Hindi. Ibinuko ng isa ang kanilang mga bibig upang hikayatin sila, at walang sino man ang makapagbukas ng kanilang mga bibig upang pabulaanan. Dahil alam nila na ang sinabi ni Su Qingzhou ay ang katotohanan. Kahit na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay natutunan lamang ang tungkol sa mga gawa ng Sword God sa nakalipas na 6 na buwan o higit pa, ngunit kumbinsido na sila sa Sword God. Ano pa? Alam ng marami sa mga high-level executive na naruroon kung paano dumating si Ye Fan sa araw na ito ng hakbang-hakbang maraming taon na ang nakalipas. Mula sa ang pinaka-nakakatakot at pinaka-makapangyarihang teenager killer, ang banal na kamay ng rejuvenation na dumating sa larangan ng digmaan upang iligtas ang mga buhay at pagalingin ang mga nasugatan, pinangunahan ng isang grupo ng magkakapatid na humiwalay sa organisasyon, nagsimula ng isang banal na digmaan, at naabot ang tuktok na hakbang-hakbang, pinaikot ang tubig ng ilang beses upang iligtas si Sia at ang buong mundo. Ang kanyang maikling buhay na higit sa 20 taon ay isa ng alamat, at ang kanyang mga nagawa ay sapat na upang makapagtayo ng isang monumento. Isang pagmamaliit na sabihin na siya ay isa sa pinakadakilang mga tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi banggitin ang anumang bagay, ang pagtatatag ng iba't ibang mga sistema pagkatapos ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts, ang pag-usbong ng pandaigdigang paglilinang, at ang pagkakaroon ng sinaunang daigdig ng engkanto ay nakatakdang malalim na makaapekto sa pag-unlad at kapalaran ng buong sangkatauhan. Mga tao sa mundo. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, nagmamadali siyang umalis sa kanyang upuan, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang isang kamay, at hinawakan si Ye Fan gamit ang isa. Fair na. Asawa. Uwi na tayo. Ang malaking bagay ay pumunta sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ang eater na iyon, bakit mo gustong pumunta? Oo. Tiningnan ni Fan ang hindi mapakali at takot na babae, tahimik, at pilit na tumugon. Hinayla siya ni Xiang Yi sa kanyang mga bisig. Silly wife. Ano bang problema mo, mukhang hindi na ikaw, sabi ni Ye Fan sa tenga ng babae. Su. Napasandal si Qingzhou sa mga braso ng lalaki, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang katawan ay nanlalamig, siya ay nausakal at hindi makapagsalita. Oo. Tumingin si Fan sa mga mata ng babae na may matinding takot, at bumantong hininga, nanaginip ka na naman ba? Biglang tumigas ang katawan ni Su Qingzhou, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang maningning na mga mata ay nagpapakita ng pahiwatig ng pagsusumamo, asawa. Huwag kang pumunta, okay. Natatakot ako. Talagang hindi ka na makakabalik sa pagkakataong ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.